Insane sambit ni Shin lang sa kanyang isip so ganito kalaki ang profit margin ng health supplements, sabay utos kay Wu Lei na maghanda sa pag-transport sa lahat ng gintong ito patungo sa palasyo. Then isang shockang na eksena ang dumatal sa kapital ang mga mamamayan ay na-caught off guard, ang kanilang mga mata ay instant na nasilaw. General sigaw ng isang guard ang crowd ng mga mamamayan ay nagtipon na sa labas, bilis sambit naman ng general bantayan ang mga kariton. Young Master Shin lapit niya kay Shin lang hindi raw ba't ito'y lubha namang napakamarangya subalit sumagot lang si Shin lang na siya ay magdodonate ng ilang milyon, kaya hindi ba maaaring siya ay magpasikat ng kahit na kaunti. Hasambit ng general sa kanyang isip ito raw ay mayroong point subalit sa gabundok at dagat ng mga gintong ito at bilang lang na bilang ng mga guards na nagbabantay, siya ay natatakot na baka sila ay manakawan. Grabe sambit ng mga tao ito raw ay bundok at dagat ng ginto dam sambit ng isa may heavens kahit na isang kariton lang ay sapat na para sa kanya, mother sambit ng isa pa ito raw ay lumabas at tingnan ang ginto. Sa kanyang isip ay napatanong ang isang sanggano kung sila ba ay susugal at nanakawan ang mga ito, ang mga tao ay sinigawan ng general na wag lumapit. Grabe sambit naman ni Elder Huang sa kanyang isip umano'y sa totoo lang kahit na siya ay isa ng elder ng Heavenly Dao Society ngayon ito pa lang ang unang pagkakataon na siya ay nakakita ng ganitong bulto ng ginto, ito raw ay napaka-shockang. Gayunpaman pagkatapos nito ang mga salamin at iba pang mga luxury goods nila ay hindi nabebenta pa ng maayos sa capital sapagkat ang ginawang pag-harvest ni Shin lang ay lubhang napakalala, ang mga mayayaman ay sinipsipan nito ng dugo hanggang sa matuyo. Ang anggulo ay humawi patungo sa headquarters ng Hidden Yuan Society, kung saan pinapanood ng mag-ama ang kaganapan sa ibaba. Sinabi ni Shunai na sino raw ba ang mag-aakalang ang little son-in-law na ito ay magiging ganito ka-formidable, at lumalabas pa na mukhang talagang wala itong bottom line. Exactly tugon ni Elder Shu ang brat na ito ay walang pake kung ma-offend man nito ang sino man at sa ngayon, ang capital ay magkakaroon ng tagtuyot pagdating sa pera. Ang mga business ng kanilang Hidden Yuan Society ay malamang nabababa ng ilang fold sa taong ito ay pagnanakaw sa mga mayayaman upang tulungan ang mga mahihirap ito ay napaka-heinous pagbibigay ng pera sa mga commoners, napaka-rebellious. Idinugtong sa kanyang isip na una ay gagamitin ng hari ang pera na ito upang bayaran ang sahod ng mga sundalo at iba pang gastos sa digmaan, tens of thousands na mga sundalo ang magkakaroon ng windfall. 80,000 hukbo ang nagmamarcha patungo sa timog nangangailangan ng walang katapusang grains sandata damit at gamot, at least hundreds of thousands na mga labor. Ni mababawi pa ng mga ito ang mga ox carts at donkey carts ayaw ni Ning Yuan Xian ang corvée na hindi nababayaran, kaya tiyak na babayaran ito ng rekta ang mga tao. Ito raw ay purong paglulustay, dahil papaanong mangyayaring ang pera ay mapupunta lang sa kamay ng mga magsasaka. Father sambit ni Shunai sa procurement na ito ang kanilang Hidden Yuan Society ay hindi na makaka-participate patiyak na ang losses ay magiging malaki, habang ang Heavenly Dao Society sa kabilang banda ay makikinabang ng husto. Nagtanong si Elder Shu kung gaano kalaki sa tingin nito ang mawawala sa kanila sumagot si Shunai na sa mga grains palang damit at medicine procurement lalagpas na sa 1,000,000 at kung idadagdag pa ang currency exchange profits, tiyak na magiging napakatindi. Shin lang ang beast na ito sambit ni Elder Shu nang biglang mayroong napansin si Shunai umano'y si Shin lang ay mukhang tumitingin sa kanilang direksyon. Ang atensyon ni Elder Shu ay agad na itinoon kay Shin lang at gaya ng sinabi ng kanyang anak, talagang ang nakatingin si Shin lang sa kanilang direksyon at hindi lang tingin ang ginawa. Sa sumunod na segundo ay sumampal-sampal sa hangin isang bagay naman na ikinainis ng mag-ama mukhang sila raw ay sinasampal nito sa mukha inilahad ni Elder Shu na ang brat na ito ay lubhang napakalala, papaanong nangyaring ang ganito kawalang hiyang tao ay nagawang makasurvive ng ganito katagal. Father sambit ni Shunai kailangan daw nilang gumanti oo tugon ni Elder Shu sa kanyang isip kailangan si Shin lang ay kailangan nilang patikimin ng malalim at hindi makakalimutang paghihiganti, ito'y kailangan nilang pagdusahin. Tinanong ang kanyang anak kung sigurado ba ito na ang Shin lang na iyon ay pasekretong naggagather ng mga special lowborn nationwide, oo tugon ni Shunai. Though ito raw ay maingat subalit ang ginagawa nitong galaw ay lubhang napakalaki, upang hindi nila ma-detect. Bukod doon ay hindi lang sila, maging ang third at crown prince ay minamanmanan din ito.
Inilahad ni Elder Shu na malamang na ito ay bubuo ng pangalawa o bagong Nirvana Army. Ito ay walang bottom line, wild at unrestrained. Gayunpaman dahil sa struggle for succession ni Ning Xing pinilit nitong maging steady at tuwid dahil sa ang struggle for succession na ito ay ang pinakapahalagahan nito kaya ang pangalawang Nirvana Army na ito ay hindi nila mahahayaang mabuo, at mas lalong hindi nila mahahayaang umangat si Ning Xing. Thus ang dapat nilang gawin, ay tagpasan ito ng pag-asa hanggang sa ugat. Sa loob ng Royal Palace ay ganito ang naging reaksyon ni King Ning Yuanxian, nang marinig ang report. Ano sambit niya sa kanyang pagkabigla magkano? Sumagot si Eunuch Li na 4.93 million. Gayunpaman si Huang Tong ng Heavenly Dao Society ay mayroong OCD, kaya iyon ay nagdagdag ng 70,000 upang maging round number. Halos hindi makapaniwala si King Ning Yuanxian sa kanyang narinig umano'y kung ganon, 5 milyon lahat-lahat. Well dugtong niya sa kanyang isip siya raw ay mayroon ng kutob na ang bagay na ito ay talagang magagawa ni Shin Lang gayunpaman, hindi niya ini-expect na ganito katindi. Ang task na ito ay halos imposible na subalit hindi lang sa nakumpleto ni Shin Lang lumagpas pa ng 60%, ni ano pa raw ba sa mundong ito ang bagay na hindi nun kayang ma-accomplish. Impressive ito raw ay napaka-impressive ang 5 milyong gintong ito ay sapat na para sa digmaan laban sa Jin, at ni sapat maging para sa digmaan laban sa Chu. Sa patanong na paraan ay inilahad kay Eunuch Li na narinig niyang iyon ay nag-harvest sa lahat ng mga nobles at mayayamang clan ng Yu oo kumpirma ni Eunuch Li ngunit 10 araw mula ngayon, ay saka palang mare-realize ng mga iyon na sila ay na-scam. Hahahatawa ni King Ning Yuanxian mahusay na pagkaka-harvest ang mga iyon ay tumangging mag-cooperate sa kanya ayaw siyang bigyan ng pera subalit ngayon, ito na ang karma. Makalipas ang 2 oras sa kanyang isip ay inilahad ng general na si Young Master Shin ay talagang nagdemand na sila'y magparada muna bago tumuloy sa palasyo. Young Master Shin baling niya pakiusap ito raw ay itigil na nila sa puntong ito malamang na alam na ng lahat, malamang na nakita na ng lahat. Gayunpaman sumagot lang si Shin Lang ngunit ang ilang mga babaeng nagtatrabaho sa brothel ay tanghali nang nagigising kaya bakit hindi muna sila umikot ng isang beses pa, nang makita rin ng mga iyon. Umano'y ang mga iyon ay nagtatrabaho ng husto buong gabi, kaya ang mga bagay-bagay ay hindi rin madali para sa mga iyon. Absolutely not tutol ng general dahil umano'y kapag sila ay umikot pa ng isang beses maaaring kayanin nila, subalit ang mga kabayong naghahol ng mga ginto ay tiyak na hindi nakakayanin pa tuluyan ng magkukolaps. Fine tugon ni Shin Lang kung ganun sila'y tumuloy na sa palasyo, at hayaang ma-shock ang majesty kasabay ng mga consort nun. Thus ganoon na nga ang ginawa nila ilang sandali pa ay narating na nila ang gate ng Royal Palace at sa bandang itaas, ay ganito ang naging reaksyon ni King Ning Yuanxian at ng ilan sa kanyang mga asawa o consort. Ang batch ng gintong ito sambit ni King Ning Yuanxian sa kanyang isip ang lahat ng ito ay tutungo sa kanyang inner treasury umano'y siya na si Ning Yuanxian kailanman ay hindi naging ganito kayaman hahahashin lang, siya raw ay binigyan nito ng mukha. Nagbigay ng utos na dalhin ang mga gintong ito sa treasury ng palasyo, isang kautosang agad na tinalima ng Royal Guard. Sa kanyang isip ay idinugtong ni King Ning Yuanxian na magmula bukas ang gintong ito ay mababawasan ng mabilis since ang mga grains damit gamot at iba pa ay na-purchase na, naghihintay na lang ng bayad. Bukod pa doon ang mga conscripted labor ay tiyak na dadagsa upang maningil ng sahod, hay talaga rong ang kanyang treasury ay hindi kayang mag-hold ng pera. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng study room ni King Ning Yuanxian, kung saan makikita ang dalawa. Shin Lang sambit ni King Ning Yuanxian impressive, ito raw ay napaka-impressive. Siya ay nangakong gagawin niyang duke si Ning Xing at ang pangakong iyon, ay kanyang tutuparin. Gayunpaman 10 araw mula ngayon yung mga bumili ng Golden Dragon Blood ay mare-realize na sila ay na-scam, papaano nito hahandle ang bagay na iyon. Your Majesty tugon ni Shin Lang linawin daw muna nila ang mga bagay-bagay una sa lahat, kailanman ay hindi niya sinabing ang Golden Dragon Blood ay mayroong kakayahang mag-alter ng bloodline talent. Ang bagay na iyon ay inassume lang ng mga iyon isa pa iyon ay hindi niya nilako, ibinenta niya lang dahil sa ang mga iyon ay nagmakaawa sa kanya.
Pangalawa, siya ay paulit-ulit na nagbigay ng warning na pagkatapos na matake ang Golden Dragon Blood bawal na gumalaw ng mga babae, subalit inignore ng mga iyon, kaya ang pagkasaid ng kanilang natamong kapangyarihan, ay hindi niya nakasalanan. Pangatlo, ang lahat ng kita ay tumungo sa kanilang estado, wala siyang ibinulsang kahit na isang barya, sa katunayan, ni siya pa nga ay gumasta ng daan-daang libo. Kaya kung ang mga iyon man ay niloko niya, ginawa niya lang para sa kapakanan ng kanilang bansa, sabay dugtong sa kanyang isip na kung ang mga iyon ay mayroong reklamo, sa hari sila magreklamo, wag sa kanya. Hasambit ni King Ning Yuan Xian, so talaga raw palang ito ay hindi magtatago. Pansamantala syempre naman hindi tugon ni Shin lang dahil ang mga iyon daw ba ay maglalakas ng loob na umatake sa kanya. Isa pa, kung walang resibo papaano magki-claim ang mga iyon na ang mga iyon ay binintahan niya ng Golden Dragon Blood, kaya saan banda ang scam, ano ang aaminin niya? Brilliant tugon ni King Ning Yuan Xian, well done Shin lang, your majesty. Sabat ni Shin lang, siya raw ay wag nitong purihin ng ganito kat hindi, siya ay hindi sanay. Well, lahad ni King Ning Yuan Xian, ito raw ay pinupuri niya hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa ginawa nitong pagtulong kay Ningxing para sa struggle for succession. Siya raw ay natakot na baka ito ay magsagawa ng masamang balak laban sa Crown Prince o kaya naman sa Third Prince, gaya ng ginawa nito kay Sunan. Gayunpaman, ang bagay na iyon ay hindi nito ginawa kahit na ito pa ay indirectly na inatake ng mga iyon, ito ay nanatiling restrained, naging mindful para sa greater national interest ng kanilang bansa. Iyon ay mabuti, iyon ay kapuri-puri. Sa struggle for succession, ito ay naging constructive sa halip na maging destructive. Sa pamamagitan ng facts ay binago nito ang kanyang pananaw, hinayaang makita niya ng malinaw si Ningxing, iyon ay excellent. Your Majesty, tugon ni Shin lang, ang Yuraw ay nag-endure na sa loob ng ilang dekada, subalit siya ay pinutol ni King Ning Yuan Xian. Tama na, alam niya na raw kung ano ang sasabihin nito. Idinugtong sa kanyang isip na uulit-ulitin na naman ng brat na ito ang parehong lumang tugtugin. Siya na si Ning Yuan Xian ay criticize sa indirect na paraan, bilang isang gastador na nag-iwan ng hindi mabilang na nakatagong panganib para sayo. Tiyak na sasabihin nitong ang masipag at matatag lang na ruler na gaya ni Ningxing ang makakarisolba sa mga krisis na ito, subalit sa totoo lang, talaga namang napakahusay ng naging performance ni Ningxing so far. Iyon ay umaasta ng mayroong integridad, hinaharap ng direkta ang krisis ni Re-resolve sa ugat, sa halip na takpan gamit ang mga superficial na paraan. Shin lang, lahad niya si Ningxing ay rigid, kaya kapag iyon ay nakaupo sa trono, tiyak na iyon ay magtutulak ng mga reforma din. Ang apoy ng mga reformang iyon kalaunan, ay aabot din sa family nito. Sumagot si Shin lang na maaari namang isuko ng kanyang Jin family ang kanilang mga lupain at private army, ang hangad lang nila ay barko. Nabigla si King Ning Yuan Xian sa kanyang narinig. Ngunit syempre dugtong ni Shin lang, bago iyon, ay dudurugin niya muna ang Zuklan. Kapansin-pansin ang naging reaksyon ni King Ning Yuan Xian sa sinabing iyon ni Shin lang, sapagkat ang Zuklan ay kanyang confidant, at talagang si Shin lang ay nangahas na magbitaw ng ganoong kataga. Shin lang, lahad ni King Ning Yuan Xian, mayroong gustong maminsala dito. Nagtanong kung alam ba nito. Syempre tugon ni Shin lang, alam niya raw, mayroong gustong pumuntirya sa kanyang lifeblood. Ang Crown Prince, Third Prince at Hidden Yuan Society, ay nagsanib puwersa upang wasakin ang kanyang Nirvana Army. Ganito ang naging reaksyon ni King Ning Yuan Xian sa kanyang narinig. Inilahad sa kanyang isip na sino ba ang mag-aakala na ang pinaka-lawless na si Shin lang ay actually konsidera ang bigger picture, magiging restrained at hindi lalagpas sa linya. Sa halip, ang Crown Prince at Third Prince ay ang siyang gumamit ng mga dirty tricks. Kanino ba ang Nirvana Army, kay Shin lang ba o kay Ningxing? Hindi ultimately ito ay pag-aari ng Yu na bibilang sa kanya na si Ning Yuan Xian. Ang pakikipag-compete sa struggle for succession ay ayos lang, subalit hindi maaaring magdulot ng kapinsalaan sa interest ng Yu Kingdom. Tinanong niya si Shin lang kung kailangan ba nito ang tulong niya upang mag-intervene at pigilan ang mga iyon. Sumagot si Shin lang na hindi na kailangan. Very well, lahad ni King Ning Yuan Xian, kung ganun siya ay magmamasid na lang ng maigi, at isang bagay pa raw pala. Shin lang, ang ginawa nito ay napakahusay, kaya gusto niyang bigyan ng reward si Ningxing. Ang Southern Expedition ay nagre-require ng heaven sacrificing ceremony. Nung nakaraan siya ay ang nag-perform, habang ang Crown Prince naman ang siyang nagbasa sa sacrificial text.
Gayunpaman sa pagkakataong ito ay hahayaan niyang si Ningxing ang magbasa, ano raw ba sa tingin nito kung ganon? Ganito ang naging reaksyon ni Shin Lang sa kanyang narinig iyon daw ay napaka-risky dahil hindi raw ba't iyon, ay low-key na pagpapaalam sa lahat na si Ningxing ay ang siyang binabalak o gusto ng hari na makaupo sa trono. Iyon ay isang malaking sampal sa pagmumukha ng Crown Prince, habang major victory naman para sa kanilang struggle for succession. Gayunpaman mayroong isang problema si Ningxing ay stutter o pautol o tal magsalita kapag ka iyon ay nag-stutter habang nagbabasa ng sacrificial text, hindi raw ba't iyon ay magdudulot lang upang si Ningxing ay maging laughing stock sa buong lupain. Nagtanong si King Ning Yuan Xian kung iyon ba ay problema, malamang tugon ni Shin Lang sa kanyang isip. Idinugtong na si Ningxing ay nagtrabaho ng husto sa nagdaang 3 buwang ito araw-araw na nagsasalita ng mayroong bato sa bunganga subalit ang pag-e-stutter, ay isang problemang mahirap na ayusin. Sinabi ni King Ning Yuan Xian na ang panahon ay maikli lang 3 araw mula ngayon, ay idadaos niya na ang heaven sacrificing ceremony. Kaya kung si Ningxing ay umasa lang sa bato upang makorekt ang pag-e-stutter nun hindi magiging sapat dahil sa araw na iyon ay hindi lang sa dapat na iyon ay maging matatas, kailangan ding maging dazzling. Dazzling tugon ni Shin Lang sa patanong na tono, fine no problem. Iginagarantiya niya raw rito na sa araw ng ceremony hindi lang sa magiging stunning ang performance ni Prince Ningxing magiging earth-shaking at soul-striking din, gugulatin ang lahat. Kung ganun tugon ni King Ning Yuan Xian kung ganun siya ay maghihintay at titingnan kung ito ay nakatitiyak, siya ay mag-i-issue ng decree kay Ningxing upang formal na maanunsyo ang patungkol sa bagay na ito. Thus sa hapon nga nung araw na iyon ay nagbigay ng decree ang hari sa army na magmarcha patimog 3 araw mula ngayon ay idadaos ang heaven sacrificing ceremony, at ang Marquis of Changping na si Prince Ningxing ay ang siyang magbabasa sa sacrificial text. Ang decree ay agad na nagdulot ng uproar. Sinabi ng isang ministro na ang pagbabasa ng sacrificial text ay tungkulin ng Crown Prince kaya bakit ang tungkuling iyon ay ibinigay ng Majesty sa 5th Prince? Sa kanyang isip ay inilahad ng isa na ang signal na ito na ipinadala ng Majesty ay napaka-shockang ito raw ba ay nangangahulugang ang posisyon ng Crown Prince ngayon ay unstable na. Subalit umano'y ang credit patungkol sa pag-raise ng military funds ay kay Shin Lang hindi kay Ningxing, kaya bakit ganito? Sumigaw na alam ng lahat na si Ningxing ay isang stutterer, at ang heaven sacrificing ceremony ay napakabanal. Kung kaya kapag ka iyon ay nag-stutter habang nagbabasa hindi lang sa masisira ang dignidad nun isa ring insulto sa kalangitan at mga sages kung kaya, kailangan nilang magpetisyon. Ang lahat ay nagsalita hindi mabilang na mga memorials ang halos lumunod kay King Ning Yuan Xian subalit ang binitawan niya isang linya lang, buo na ang kanyang isip. Sa kanyang isip ay inilahad na ang tubig ay natapon na Ningxing siya'y wag nitong idismaya dahil kapag ka ito ay pumalya sa ceremony, siya ay ikaw-kondina ng lahat. Kapag ka hindi naging maganda ang takbo ng digmaan maaaring dito o sa kanya ibunton ng lahat ang sisi subalit Shin Lang, ito'y kanyang pinagkakatiwalaan. Ang eksena ay dumatol sa residence ni Prince Ningxing. Your Highness, lahad ni Shin Lang sa ceremony ay hindi ito maaaring mag-stutter, kailangang ito ay maging matatas. Higit pa doon ang performance nito ay kailangang maging dazzling sa crowd, kailangan nitong mayanig ang kalangitan, at mastir ang kaluluwa ng mga tao hanggang sa core. Ngungungunit si Shin Lang pautol na sambit ni Prince Ningxing ngungunit talagang iyon daw ay hindi niya kayang gawin, napatikip ng mukha si Lan Baliw. Hay sambit niya sa kanyang isip ito raw ay hindi gagana, dahil ni hindi nga nito kayang magsalita man lang ng malinaw. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Eunuch Lee na ang pag-e-stutter ni Prince Ningxing, ay mas lalo pang lumala ngayon. 3 araw na lang ang natitira sambit ni Prince Ningxing sa kanyang isip sa araw ng ceremony tiyak na siya ay mas lalo pang lalamunan ng kaba, tiyak na masisira niya ang lahat. Prince Ningxing sambit ni Shin Lang sa patanong na tono siya raw ba ay pinagkakatiwalaan nito, pues ito raw ay magtiwala sa kanya. Ang 3 araw ay higit pa sa sapat sa araw ng seremonya, ay tinitiyak niyang gugulatin nito ang lahat. Sa usapin patungkol sa estado ang sakripisyo at digmaan ay ang siyang pinakamahalaga sa lahat, kaya ang sacrificial text na isusumiti nila ay kailangang pinakamainam din. Kasabay ng pagupo ay inilahad sa kanyang isip na ang pagsusulat ng sacrificial text ay napakadali subalit sa parehong pagkakataon, ay napakahirap din.
Ang una't tanging requirement nito ay praise grand at magnificent, kailangang basahin ng malakas na para bang celestial music. Maaaring hindi niya kayang magsulat sa ganoong kalibre subalit, maaari namang mag-copy. Agad na inactivate ang kanyang cerebral ability na nakalimutan ko na ang tawag nagpatuloy sa pag-scan, hanggang sa mayroon siyang mapili. Ito ay nagmula sa Great Ming Code Volume 82 isinulat ni Li Dongyang at Shen Shixing ang isa ay isang scholar na nasa tugatog habang ang isa naman ay isang champion, kaya papaanong mangyayaring hindi magiging mainam. Ang sacrificial text na ito ay halos na sa pinnacle na ng feudal dynasties, kaya syempre ito'y hindi niya maaaring kopyahin ng kataga sa kataga, kailangan niya itong i-modify at gawing mas mainam pa. Thus mula nga doon ay isinulat na ni Xin Lang ang modified version niya ng sacrificial text na nagmula sa Great Ming Code at makalipas ang isang oras nang mabasa ang nilalaman, ay ganito ang naging reaksyon ng lahat. Good sambit ni Prince Ningxing absolutely ito raw ay isang excellent piece sinabi ni Lan Baliu na ito ay mayroong elegance confidence at grandeur, habang sinabi naman ni Eunuch Li na ito ay napaka-majestic at overwhelming, yet hindi kulang sa emosyon. Idinugtong na ang Majesty ay nakapaghanda na ng sacrificial memorial isinulat ng Ministry of Rites siyang ipapagamit kay Prince Ningxing kung kinakailangan subalit ngayon ay mukhang hindi nakakailanganin pa, ang sacrificial memorial na ito na nakatago sa kanyang sleeve ay maaari nang sunugin. Gayunpaman sa version na ito ni Xin Lang, siya ay natatakot na ang lahat ng mga future writers ay mapapangaralan. 3 taon mula ngayon ang pagkukompose ng panibagong sacrificial text ay magiging napaka-mahirap na magiging napakahirap, ang version na ito ni Xin Lang ay halos imposible na masurpass. Ang text ay under 1,000 words lang, kaya ito ay nagawang makabisa ni Prince Ningxing sa loob lang ng kalahating oras. Next ay ang music sambit ni Xin Lang sa kanyang isip ang sacrificial memorial ay kailangang ma-chant ng mayroong instrumental accompaniment dapat solemn at majestic, moving at stirring. Kailangan nitong mapaindayog ang emosyon ng audience kailangang mag-resonate sa kanilang tenga dapat ancient at grand, magnificent at tragic. Mula dun makalipas ang 2 oras, ay nagsimula ng mag-chant si Xin Lang gamit ang kakakompose lang na melodya. Gaya ng inaasahan sambit ni Lan Baliu sa kanyang isip ang pagiging sentimental ay saktong-sakto indeed dugtong ni Eunuch Li, at napaka-powerful. Ang tono't himig ay agad na inaral ni Prince Ningxing then nagsimula sa pag-chant sa memorial, ayon sa arrangement ni Xin Lang. No good sambit ni Xin Lang sa kanyang isip, ito raw ay complete mess. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Lan Baliu na ang boses nito ay higit na mas malakas kaysa sa kay Young Master Xin kaya kung ito lang ay hindi kabado at nag-e-stutter, ang effect ay mas mainam sana. Ito ay nag-try hard subalit kahit nagaanong try hard pa man ang gawin nito, ay mas lalo lang lumalala. Ang pag-chant nito ay nagiging mas awkward at ang pag-e-stutter, ay naging mas malala. Buntong hininga ni Eunuch Li ito raw ay maaaring maging disaster sa heaven sacrificing ceremony kapag ka napahiya nito ang kanyang sarili ang Majesty ay makokondina, at ang landas ni Prince Ningxing sa struggle for succession ay matatagpas ng maaga. Your Highness tawag ni Xin Lang kay Prince Ningxing, ito raw ay sumama sa kanya. Ang eksena ay lumipat sa garden at dito, ay tinanong ni Prince Ningxing si Xin Lang kung ito ba ay nadismaya niya ng husto. Sumagot si Xin Lang na ang performance na ito ay normal lang at sa katunayan, maraming outstanding na mga politicians ang kulang sa malakas na presensya in public. Ang mga katagang iyon ay sinundan ng tanong ni Xin Lang, tinanong si Prince Ningxing kung nasubukan na ba nitong magsalita o makipag-usap sa sarili nito. Well magmula nung pagkabata si Prince Ningxing ay itinuturing na ominous dahil sa kanyang kulay at birthmark at sa isang partikular na pangyayaring naganap nung siya ay isinilang kung kaya ito'y madalang lang na magsalita madalas na nag-iisa, kaya syempre nasubukan niya ng makipag-usap sa kanyang sarili. Muling nagtanong si Xin Lang kapag ka ba kinakausap nito ang sarili nito, ito ba ay nag-e-stutter? Ang ibinigay na tugon ni Prince Ningxing ay pag-iling well sambit ni Xin Lang sa kanyang isip ang self-talk ay hindi nag-e-stutter, na nangangahulugang ito ay hindi physiological. Ang pag-e-stutter nito ay originally physical subalit matapos ang halos kalahating taong training ang physical issue ay nagamot, ang psychological problem na lang ang naiwan. Kasabay ng pag-extend sa maliit na bote ng golden blood ay sinabi ni Xin Lang na ito ay inumin nito, alright tugon ni Prince Ningxing.
Thus ganoon na nga ang agad niyang ginawa sa sumunod na segundo ay mayroon siyang naramdaman, isang kakaibang pakiramdam. Pakiramdam niya siya ay lumilipad na para bang siya ay hindi na kayang makontain pa ng kalangitan at kalupaan. Pakiramdam niya siya na si Ningxing, ay magiging greatest king sa buong kasaysayan ng Yu Kingdom. Ang lahat ng kanyang takot at kaba ay naglaho na, at ang kanyang dugo'y kumukulo. Your Highness, sigaw ni Xin Lang, ito raw ay magsimula ng mag-chant ngayon, ito ay mag-chant ng buong puso. Thus ganoon na nga ang agad na ginawa ni Prince Ningxing. Excellent, sambit ni Xin Lang sa kanyang isip, ang effect ay excellent, ito ay hindi na nag-e-stutter ngayon, ito ay matatas na, may ritmo at indayog. Si Prince Ningxing ay pumasok sa state of complete abandon, siya ay nag-chant ng paulit-ulit at sa bawat pagsubok, ay umiinam ng umiinam. Ganito ang naging reaksyon ng dalawa sapagkat umano'y kani-kanina lang ito'y pautal-otol kung magsalita, napakamahiyain, subalit ngayon mayroon ng napakalakas na loob, makapangyarihan at matunog. Xin Lang, hiyaw pa ng dalawa, ito raw ay nagtagumpay, ang performance ni Prince Ningxing ay napaka-superb. Ngunit still, sambit ni Xin Lang sa kanyang isip, ito pa rin ay hindi ganoon ka nakakagulat, ang lakas nito ay hindi pa rin sapat, ang boses nito ay kulang pa sa penetration at impact. Ito ay napakahirap na ayusin, mapadekadang training man katulad ng isang mga awit na tenor o pag-practice ng Lion's Roar, subalit, siya ay mayroong alam na shortcut. Naglabas ng isa pang bote at mapag-aalaman, na ito ay ang enhanced version ng Golden Dragon Blood. Ang bagay na ito'y iniabot niya kay Prince Ningxing na agad naman nitong tinanggap at kinunsam sa sumunod na segundo ay mayroong kung anong naramdaman si Prince Ningxing, pakiramdam niya ay mayroong surge ng kapangyarihan na nagbu-burst out mula sa kanyang kaloob-looban. Siya ay muling nag-chant at sa pagkakataong ito, ang resulta ay higit na mas mainam. Ngayon, sambit ni Eunuch Lee, ngayon ito raw ay kumpleto na 3 araw mula ngayon ang magiging performance ni Prince Ningxing, ay tiyak na gugulantang sa lahat. Kasabay ng paglapat ng kamay sa balikat ay inilahad ni Xin Lang sa kanyang isip na ngunit ang boses nito ngayon lang ay lubhang napakalakas kapag ito ay nag-spread beyond sa residence ng Marquis of Changping, tiyak na magiging inconvenience para sa future matters. Your Highness, sambit niya, ito raw ay mag-chant ng buong puso. Idinugtong sa kanyang isip na ang heaven sacrificing ceremony ay idadaos sa ancient altar, doon ay mayroong malawak na square, tinatayang nasa 1 square kilometers. Ang ginagawang pag-chant ni Prince Ningxing ay ayos lang naman, mayroong sapat na dazzling, subalit still, hindi pa rin ganoon ka-shockang. Sa araw na iyon ay maaaring mayroong mahigit sa 20,000 katao ang dadalo, kaya kung walang sound equipment, papaano aabot ang boses nito sa bawat tenga at yayanig sa kaluluwa ng bawat isa? Mayroong naisip na idea si Xin Lang, lip syncing or rather, maghanap ng amplifier. Ang mundong ito ay walang mga loudspeakers, subalit mayroong mga human amplifiers. Kaninong boses ang the best sa mundong ito? Kaninong boses ang pinakamaingay? Kaninong boses ang pinakamalakas? Kaninong boses ang pinakamakapangyarihan? Hindi raw batang sa mga eunuch, lalong-lalo na yung mga nagbabasa ng Imperial Edict. Ang mga ito ay absolutely professional. Hasambit ni Eunuch Lee sa kanyang isip nang makita ang ekspresyon ni Xin Lang, siya raw ay mayroong masamang kutob patungkol sa bagay na ito. Grand Eunuch Lee, lahad ni Xin Lang, siya raw ay mayroong request. Siya raw ay umaasa na ang greatest voice, greatest martial skill at ang greatest inner strength ng Yu Kingdom na si Grand Eunuch Lee mo, ay tutulong kay Prince Ningxing na umasta bilang human amplifier. Ang tinutukoy ni Xin Lang dito ay si Grand Master Lee mo, yung matandang Grand Eunuch na nagsisilbing shadow guard ni King Ning Yuan Xian. Kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Eunuch Lee sa kanyang narinig, gusto sanang tumugon subalit tila nauutal, hindi niya magawa. Sa kanyang isip ay inilahad na ito ay genius sa pagbend ng mga rules, talagang nagawa pa nitong maisip ang patungkol sa bagay na ito. Nagtanong si Xin Lang kung ano ang problema, iyon daw ba ay hindi posible. Umano'y sa martial skill ni Grandmaster Lee mo, tiyak na ang bagay na iyon ay magagawa nun sa napaka-flawless na paraan, walang sino man ang makakapansin. Xin Lang, sambit ni Eunuch Lee sa kanyang isip, ito ay ang heaven sacrificing ceremony. Ano ito raw ba ay hindi natatakot na sa ganitong uri ng deception, ay magagalit nito ang 3 soberanya at 5 emperor of antiquity.
Well, lahad niya kay Shin lang, talagang siya raw ay hindi maaaring mag-decide ng siya lang patungkol sa bagay na ito, kaya ano raw ba kaya kung hayaan muna nitong i-report niya muna ang patungkol sa bagay na ito sa Majesty. Fine, tugon ni Shin lang, kung ganun bilasan daw nito. Sa palasyo sa hindi inaasahan, ay interesado si King Ning Yuan Xian sa idea. Your Majesty, lahad ni Eunuch Lee, ang performance ni Prince Ningxing ay dazzling na subalit hindi pa rin ganoon ka-shock ang tama ba? Patanong na sabat ni King Ning Yuan Xian. Sa kanyang isip ay inilahad ni Eunuch Lee na hindi niya ini-expect na ang Majesty ay magiging ganito ka-unrestrained. Umano'y it's over na magmula nung dumating si Shin lang na-impluensyahan na ng mga ito ang isa't isa, nagawang makorrupt ang bawat isa. Kasabay ng pagbaling sa isang sulok ay sinabi ni King Ning Yuan Xian na ito ay ang siyang involved, kaya ano raw ba sa tingin nito? Si Grandmaster Limo naman ay agad na lumitaw, sumagot na kung iko-command ng Majesty, gagawin niya. Grand Eunuch Lee, lahad ni King Ning Yuan Xian, ito ay minsan nang nag-practice ng Heavenly Demon Sound Technique, tama raw ba? Kung ganun subukan nito. Very well, tugon ni Grandmaster Lee, umano'y kung ganun, susubukan nila. Siya nga pala, ang Heavenly Demon Sound Technique ay isang ancient martial arts na nag-aalaw sa user na makapag-produce ng anumang ninanais niyang tunog, at magaya ang boses at speech ng sinuman. Sa loob ng 3 araw ang uproar sa korte ay nagpatuloy, itinuon ng mga ministro ang kanilang mga atake sa Heaven Sacrificing Ceremony. Sinabi ng isa na sa matters of state ang sakripisyo at digmaan ay ang siyang pinakamahalaga. Ito ay ang sacrificial ceremony para sa digmaan, mayroong matinding concern sa kapalaran ng nasyon. Kung kaya kapag si Prince Ningxing ay nag-stutter habang nag-chant ng sacrificial memorial, iyon ay isang matinding disrespect sa mga gods, maghahatid ng disaster. Kung kaya Your Majesty, ito ay mag-reconsider, reconsider nito ang lahat. Hasambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip, sa muli siya'y sinusuway ng mga ito, sinusubukan siyang puwersahin na sumuko din sa bandang huli, ang mga ito ay bibigyan niya ng malutong na sampal sa pagmumukha. Ang mga ministrong ito'y kanyang sasampalin, kalakip na ang pagmumukha ng Crown Prince. Sa capital ay hindi mabilang na mga tao ang nagkakaroon ng diskusyon. Sinabi ng isa na ang hari ay napaka-reckless, nabulag sa victory. Kasabay ng pag-iling ay inilahad ng isa pa na ang Heaven Sacrificing Ceremony. Sa pagkakataong ito ay mauuwi sa kahihiyan, tiyak na magpapagalit sa kalangitan. Mula doon ay lumipas ang 3 araw. Ang araw ng Heaven Sacrificing Ceremony ay dumating. Conspiracy, isang conspiracy, sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip. Talagang gusto ng mga taong itong saktan siya, gusto ng mga itong mawalan siya ng pagmumukha. Ang mga astrologers ay sinadyang miskalkulahin ang petsa, sinasabing ang araw na ito ay magiging auspicious at maaraw, subalit ang resulta ay ang kabaligtaran. Your Majesty, kautaw ng isang ministro mula sa Astronomical Bureau, ito raw ay misunderstanding lang sapagkat ilang araw na ang nakararaan, napakalinaw na sinasabi ng mga bituin na magiging maaraw sa araw na ito. Tumingin ka sa labas, sigaw ni King Ning Yuan Xian, nagtanong kung ganito ba ang itsura ng maaraw. Ang eksena ay humawi patungo sa ancient altar, kung saan idadaos ang seremonya. Your Majesty, sambit ng isang ministro sa kanyang isip, buksan nito ang mga mata nito nang makita ng malinaw ang kalkulasyon ng Astronomical Bureau ay tama, ang araw na ito ay dapat na auspicious at maaraw, subalit ang reckless na katigasan nito, ang pagsuway nito sa order ang siyang nag-offend sa kalangitan. Hinayaan nitong ang stutter na si Ningxing ang siyang mag-chant sa sacrificial memorial, na siyang nagpagalit sa mga gods. Ano Your Majesty, hindi pa rin daw ba ito aamin sa pagkakamali nito? Hindi pa rin ba nito babawiin ang decree? Father, sambit ng Crown Prince sa kanyang isip, ito ay fierce sa appearance subalit mahina sa loob, ang abilities nito ay hindi great, yet gustong-gusto pa ring pumostora. Especially pagkatapos nitong magkasakit nung nakaraan, ito'y nagbago na ng tuluyan, hindi lang sa ito ay nagdulot ng chaos kung saan-saan. Hinayaan pa nitong si Ningxing ay ang siyang mag-recite sa memorial, ngayon ito ay ini-expose na ng kalangitan, nagde-demand na ito ay mag-confess ng guilt. Ano na ang gagawin natin, sambit ng isang ministro, Prime Minister Zhu, perhaps kausapin daw nito ang Majesty upang baguhin ang petsa ng seremonya. Gayunpaman si Prime Minister Zhu ay hindi umimik, kaya ang ministro ay bumaling sa Grand Preceptor, perhaps kausapin daw nito ang Majesty upang baguhin ang petsa.
Sa kanyang isip ay inilahad ng Grand Preceptor na kung ang petsa ay babaguhin ang decree ay kailangan ding i-withdraw, hindi maaaring si Ningxing ang siyang mag-chant ng memorial, subalit iyon ay nangangahulugang humiliation para sa hari. Hatuyan ng 6th Prince kay Prince Ningxing, ito raw ay tila paghihintay lang ng walang solusyon. 5th brother, ang bagay na ito ay pumailang lang dahil dito, kaya bakit hindi raw ito ang siyang mag-persuade sa kanilang amang hari? Yes, pagsang-ayon ng iba pang mga ministro, ang 5th Prince ay ang siyang dapat na kumausap sa Majesty dahil kailan lang ito ay ang siyang pinapaboran nun, kaya malamang na iyon ay makikinig sa mga kataga nito. Enough, sigaw ng Royal Uncle, sinabihan ang mga ministro, na tandaan ng mga ito ang kanilang duty bilang mga ministro. Prime Minister Zhu, Chancellor Zong manage ng mga ito ang mga nasasakupan ng mga ito, ang eksena ay lumipat sa loob ng study room ng hari. Your Majesty, bungad ng Royal Uncle, perhaps baguhin daw nila ang petsa, Uncle, tugon ni King Ning Yuan Xian, siya raw ba ay sinisisi nito? Kasabay ng pagyukod ay tumugon ang Royal Uncle na ang matandang ministrong ito, ay hindi magtatangka. Uncle, lahad ni King Ning Yuan Xian, nakita naman na nito ng malinaw kung ano ang nangyayari sa korte, kailan lang ang Crown Prince ba, ay nagpakita ng anumang shred ng filial piety sa kanya. Patungkol sa loan sa Hidden Yuan Society at pag-atake ng mga ministro sa kanya, ni iyon ba ay nagpakita ng kahit na kaunting interest man lang sa pag-defend sa kanya. Kahit na iyon ay i-reprimand niya pa, ano naman maging ang mga anak nga ng mga common families ay alam kung papaano ipagtanggol ang dignidad ng kanilang ama, subalit iyon, ano ang ginawa nun? Sinabi ng Royal Uncle na ang Majesty ay ang ruler at ang Crown Prince, though isang lesser ruler, isa pa ring ruler. Kung kaya kailangan ng pangalagaan ang kanyang sariling otoridad at mag-set ng halimbawa, sa mga ministrong nasa kanyang likuran. Kung kaya kapag iyon ay nagpadaig, iyon ay nangangahulugang pagkanulo sa katapatan ng mga ministro, natawa na lang si King Ning Yuan Xian sa kanyang narinig. Iyon na nga, lahad niya sa puso nun ay higit na mas mahalaga ang mga ministro kaysa sa kanya, ngunit hindi raw ba't sa harap niya iyon ay hamak lamang na subject at sa harap ng mga ministro, iyon ay isang ruler. Kung kaya sabihin nito sa kanya, dapat ba naunahin nun sa pag-fulfill ang kanyang tungkulin bilang subject, o mas unahin nun ang kanyang tungkulin bilang isang ruler? Ano, babaguhin niya ang petsa ng seremonya kapag siya ay nagbigay ng kompromiso, tiyak na ang mga ministro na iyon ay mas lalo lang nagigiit. Binigyan ng utos si Eunuch Li na tawagin si Xinlang at Ningxing. Ilang sandali pa ay pumasok na ang dalawa, kapansin-pansin ang ginawang pagyukod ni Prince Ningxing, inilahad sa kanyang isip na ang lahat ng sitwasyong ito ay hinaharap ngayon ng kanyang ama dahil sa kanya, sinisisi ang sarili. Xinlang, bungad ng hari, ito raw ay kanyang pinagkakatiwalaan, sabihin nito sa kanya ang klima ba sa araw na ito ay makiklear, o tuluyang uulan. Sa kanyang isip ay sinabi ng Royal Uncle na hinaharap ngayon ng Majesty ang sitwasyong ito dahil sa brat na ito, Xinlang, lahad niya ito raw ay mag-iingat sa mga katagang bibitawan nito, at wag nang maghatid pa ng dagdag na trouble sa Majesty. Your Majesty, tugon ni Xinlang, hindi niya raw alam, siya ay hindi nakakatiyak. Ganito ang naging reaksyon ni King Ning Yuan Xian sa kanyang narinig. Well, sambit niya sa kanyang isip, si Xinlang naman ay hindi omnipotent kaya hindi nito malalaman kung uulan ba o hindi, subalit, ang susunod niyang desisyon ay napaka-crucial. Kapag siya ay nagdeklara na ipagpatuloy ang seremonya at umulan ng malakas, nangangahulugan na ang sakripisyong inilagak nila'y mawawalan ng saysay o pumalya, at siya na si Ning Yuan Xian, ay ginalit ang langit at kailangang mag-issue ng confession of guilt. Sa kabilang banda naman, kapag siya ay nagdeklara na baguhin ang petsa, wala ring pinagkaiba dahil ang ganoong deklarasyon ay nangangahulugang siya ay sumuko, at ang mga ministro ay magpapatuloy sa pag-press. Enough, dugtong niya kasabay ng pagtayo at worst siya ay mag-i-issue na lang ng confession of guilt, inanunsyo, na ang heaven sacrificing ceremony ay magpapatuloy. Ang decree ay agad na inirelay ni Eunuch Li, nagbigay ng utos sa mga royal guards na ihanda ang carriage, at umalis sa palasyo ngayon din. Thus ang nangyari, ganoon na nga, at makalipas ang 1.5 oras, ay narating na nila ang ancient altar. Ang hari, Royal Uncle at Grand Preceptor ay humakbang paakyat sa hagdan ng altar heavens, sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip, ito raw ay maggawad ng fair na weather naway sila'y pagpalain ng mga gods, at ang langit ay umaliwalas. Ang ilan sa mga prime minister ay umakyat na rin kasabay ng ilang mga prinsipe, maririnig ang dagandong ng kulog.
Sa kanyang isip ay inilahad ng isang ministro na ang kulog na ito ay nakakatakot, sinabi ng isa na ang langit ay galit, habang sinabi naman ng isa pa na ito ay isang ominous sign. Wag umulan paulit-ulit na sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip. Nagbigay ng command si Grand Preceptor Ning na itigil ang bell, at simulan ang paghampas sa drum. Siya nga pala si Grand Preceptor Ning Yu ay isa rin sa mga royal uncle o uncle ng hari, nagsisilbi bilang Master of Ceremony, at siyang nangangasiwa sa Heaven Sacrificing Ceremony. Ang alingaw ng dagandong ng mga drums ay maririnig hudyat, ng opisyal na pagsisimula ng Heaven Sacrificing Ceremony. Ang seremonya ay kailangang simulan sa pag-welcome sa mga gods, pag-honor gamit ang jade at silk at pagpresente ng iba pang mga offerings. Ang bawat hakbang ay kailangang maging flawless. Sa kanyang isip ay inilahad ni King Ning Yuan Xian na naaamoy niya ang halimuyak ng malakas na ulan. Ano ito raw ba ay bubuhos na enough. Pagpapakalma niya sa kanyang sarili, heaven, kung gusto nitong umulan then ito'y magpaulan, at worst siya'y mag-i-issue na lang ng confession of guilt. Ulan paulit-ulit na sambit ng isang ministro sa kanyang isip. Ulan, sambit naman ng isa, paparusahan ang reckless na hari na ito, ipaalam dito ang pagkakamali nito. Sa kanyang isip ay napatanong ang isang sundalo kung ito ba ay omen ng langit na sila'y matatalo sa digmaan. Inilahad ng isa pa na sila ay magmamarcha na patungo sa battlefield ng Nano, ito raw ba ay nangangahulugang sila'y mamamatay doon. Sa kanyang isip ay inilahad ni Grand Preceptor Ning na hopefully ay hindi bumuhos ang ulan. Fourth step ng seremonya, anunsyo niya, ang first offering. Good, pangising sambit ng isang ministro sa kanyang isip. Ngayon paparating na ang pag-chant sa sacrificial memorial kung saan ipapahiya ni Ningxing ang kanyang sarili, na magdudulot din ng kahihiyan sa hari. Hihingisi ng isa, si Ningxing ay nanginginig na para bang dahon ni kaya pa raw ba nitong umakyat. Alas, sambit ng isa pa, papaanong nangyaring ito'y hinayaan ng hari, tiyak na paparusahan ng kalangitan ang kanilang Yu Kingdom. Sa kanyang isip ay inilahad ng isa pa na sa ngayon pa lang ay nininervyos na ng husto si Ningxing, kaya once na ito'y makaakyat na sa altar, tiyak na ipapahiya lang nito ang kanyang sarili. Si Prince Ningxing ay nagsimula na ngang umakyat sa hagdan ng altar. Nanginginig, inilahad sa kanyang isip na oras na upang gamitin ang potion ni Xinlang, at ganoon na nga mismo ang ginawa niya. Sa kanyang braso ay mapapansin, ang automatic injection mechanism para sa improved version ng Golden Blood na inihanda ni Xinlang para sa kanya. Nang magkaroon ng effect ay muli niyang naramdaman yung pakiramdam na naramdaman niya noon na para bang sa gitna ng heaven and earth siya'y nakatayo ng mag-isa, naghahari sa katayug-tayugan. Kasabay nito'y ang sunod-sunod na pag-aamok ng kulog at kidlat, dahilan upang mawala sa balanse ang isang ministro. Grabe, sambit ng isa, ang kulog na ito ay napakalakas. Dumugtong ang isa pa na ito'y lubhang nakakatakot. Bilis, sambit niya pa sa kanyang mga kasamahan tumulong, alalayan si Minister Zhao. Gayunpaman, nang matuon ang kanilang atensyon sa altar kung saan nakatayo si Prince Ningxing ay ganito ang kanilang naging reaksyon. Umano'y papaanong nangyaring ang fifth prince ay hindi naaapektuhan ng kulog, ito raw ay napaka-incredible. Bukod pa dun ang aura raw nito ay nagbago. Umano'y papaanong nangyaring ngayon, tila ito ay mayroon ng bearing ng isang hari. Si Prince Ningxing ay nagsimulang mag-chant, bawat katagang banibitawan ay malinaw at malakas, punong-puno ng emosyon. Ang dating pautal-utal ngayon ay naging napakatatas, isang bagay na labis na ikinabigla ng mga ministro. Ano, sambit ng mga ito, hindi raw ba't ito ay isang stutterer? Kaya papaanong nangyaring ang ginawa nitong pagbigkas ngayon ay napaka-rhythmic, napaka-articulate, at full of breath? Napatanong ang mga ministro kung talaga bang ito pa ang dating fifth prince. Umano'y ang chanting effect na nililikha nito ay napaka-astonishing. Nagbigay ng command si Eunuch Lee na simulan ang pagtugtog sa musika, isang bagay na agad na tinalima ng mga naatasan. Ang musika ay nagblend sa ginagawang chanting ni Prince Ningxing. Hindi maiwasang magulat ng mga ministro sa bagay na ito. Sa kanyang isip ay inilahad ng isa na ang komposisyon ng musika ay napakahusay din. Dumugtong ang isa na ang nangyayaring pagkulog ay actually tumigil, ito raw ba ay nangangahulugan na nakikinig ang mga gods. Sa sandaling ito ay nagsimula na rin si Grandmaster Limo sa pag-activate sa Heavenly Demon Sound Technique. Nag-infuse ng power sa boses ni Prince Ningxing, nagsilbing amplifier. Ang boses ni Prince Ningxing ay hindi lumakas ng husto, sa halip ay napuno o nabalot ng matinding puwersa, penetration at impact.
Napatanong ang isang ministro kung bakit ang boses nito ay mayroong ganito kalakas na penetration at shock. Napatanong ang isa pa, kung si Prince Ningxing ba ay nag-practice ng kung anong uri ng special technique. Pakiramdam ng mga sundalo ang kanilang dugo ay kumukulo. Sumigaw ang isa na tila gusto niyang lumaban ngayon din, at maka-achieve ng merit agad-agad. Si Prince Ningxing ay nagpatuloy sa pag-chant. Sa kanyang isip ay inilahad ni Grand Preceptor Ning na sa napakalakas na hangin na ito ang ginagawa nitong pag-chant ay hindi naaapektuhan ang isang isdang mayroong gintong kaliskis ay hindi ordinaryong nilalang. Once na makasalubong nito ang bagyo, ay nagtatransform patungo sa isang dragon. Sa sumunod na segundo ay humawi ang makulimlim na ulap, nagbigay daan sa gintong sinag ng Haring Araw. Ang pangyayaring ito'y nagdulot ng ganitong reaksyon sa pagmumukha ng mga ministro. Ang liwanag ng sinag ng araw ay tumuon kay Prince Ningxing, na patuloy pa rin sa buong pusong pag-chant sa sacrificial memorial. Ang bagay na ito'y ikinabigla maging ni Shin Lang. Senyales na ito'y hindi parte ng plano. Ito pautal na sambit ng isang ministro, mukhang ang makulimlim na ulap ay lumipat sa palibot ng mga mata ng Crown Prince. Sa kanyang isip ay napatanong si Grand Preceptor Ning na hindi raw ba kaya na talagang ito ay ang will ng langit. At makalipas ang 15 minuto, si Prince Ningxing ay natapos na sa pag-chant sa sacrificial memorial. Ang buong lugar ay tuluyang nagliwanag. Nagbunyi ang ilang mga ministrong malamang na hindi nabibilang sa faction ng Crown Prince at Third Prince. Grabe, sambit ng isa ang sacrificial text na iyon ay nakakaantig ng puso. Remarkable, talagang napaka-remarkable. Sumigaw ang isa pa na ang langit ay na-clear na ang kalangitan ay ngumiti. Great fortune, ito raw ay isang great fortune. Long live sabayang hiyaw ng mga sundalo. Long live you kingdom, long live mighty you, long live his majesty, long live. Long live his majesty. Patuloy pang hiyaw ng mga sundalo, long live. Excellent, sambit ni King Ning Yuanxian. Sa kanyang isip ito raw ay perfect. Sa pagkakataong ito ay hindi siya ang nag-strike, sa halip ang langit mismo ay ang siyang sumampal sa pagmumukha ng mga ministro. Hahaha, maging ang kalangitan ay tumitindig sa kanyang panig. Destiny, ito raw ay talagang destiny. Sa kanyang isip ay napatanong ang isang ministro na hindi raw ba kaya na talagang ito ay ang will ng langit. Napatanong ang isa kung talaga bang natanggap ni Prince Ningxing ang proteksyon ng mga gods. Hindi raw ba kaya na talagang ito ay ang siyang ruler na inappoint ng langit. Dahil kung hindi, papaanong mangyayaring lalithaw yung omen na lumitaw ngayon lang. Inanunsyo ni Grand Preceptor Ning na ang heaven sacrificing ceremony ay dito na nagtatapos. Excellent, paulit-ulit na sambit ni King Ning Yuanxian kasabay ng pagbaba, kapansin-pansin ang ekspresyon ng Crown Prince. Sa kanyang isip ay inilahad na ang will ng langit ay ang siyang pinakakatakot-takot. Tiyak na ang patungkol sa bagay na ito ay kakalat sa buong realm. Then sasabihin ng lahat, na ang destiny ng Yu Kingdom ay hindi na nakaatang pa sa kanyang mga balikat. Ang eksena ay lumipat sa residence ng Zhou family, partikular sa study room ni Prime Minister Zhou. Siya nga pala, paglilinaw lang gaya ng nabanggit na nung nakaraan, ang kasalukuyang reyna ng Yu ay anak ni Prime Minister Zhou, which is ang ina ng Crown Prince, na nangangahulugang ang Crown Prince ay apo ni Prime Minister Zhou. Father, bakit, tanong ng Crown Prince sa kanyang isip, bakit siya tinatrato nito sa ganitong paraan? Nung si Emperor Zhangli ay nawasak, ito'y parang asong walang tahanan, nabubuhay sa takot araw at gabi. Upang mag-curry ng pabor sa Zhou family, isinantabi nito ang original nitong asawa, ipinalit bilang reyna, ang dating young lady ng Zhou clan. Ito'y nagmakaawang iligtas ng Zhou family ng Yanjing. Ito'y nangayupa pa noon sa harap ni Zhou Hongzhou. Ano ang nakakahiyang eksenang iyon? Daw ba ay nakalimutan na nito, upang ito ay umasta ng ganito ka-proud ngayon? Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Prime Minister Zhou na lubusang ipinagkailan ni Ning Yuanxian ang mukha ng kanyang Zhou family at ngayon sila'y gustong gamitin ng Crown Prince. Gusto nitong gamitin ang Yanjing upang e-pressure si Ning Yuanxian. After all, ang Emperor ng Great Yan ang hinahangad na maging heir ng kanyang mga vassal kingdoms ay mga scholar na ruler, hindi mga martial artist, dahil mas madaling makontrol kapag kaganoon. Kasabay ng pag-iling ay idinugtong na gayunpaman, ang nakatakdang oras ay hindi pa dumarating. Inilahad sa kanyang apo na ang eksenang naganap sa araw na ito ay talagang kagulat-gulat, subalit ang mga tao ng mundo ay makakalimutin. Kailangan nitong palabnawin ang impact at most 2 buwan, at ang lahat ay makakalimot na.
Sa pasigaw na paraan ay tumugon ang Crown Prince na ngunit ang katanyagan ni Ningxing ay umangat na ng husto magmula ngayon kapag ka naiisip ng mga tao ang pangalan nun, maaalala ng mga iyon ang ginawang pagpabor ng tadhana kay Ningxing. Sumagot si Prime Minister Zhou na ang reputasyon ay East Wind laban sa West Wind palaging ino-overcome ng isa ang isa, at ang pabor ay pabago-bago. Kung kaya ang maigi nitong gawin ay wag nang isipres pa si Ningxing, dahil iyon ay magdudulot lang upang mas lalo pang bumaba ang katayuan nito. Next ay kailangan nitong gawin ang dalawang bagay. Una ay ang digmaan laban sa Nano. Ang battle na ito ay kailangang maipanalo ng kanilang Yu Kingdom, sila ay hindi maaaring matalo. Kapag ka sila ay naging victorious kailangan nitong kunin ang greatest fruit ng tagumpay at ang katanyagan na makukuha nito, ay lalagpas ng mahigit sa 10 beses kaysa sa katanyagang natamo ni Ningxing sa nangyaring seremonya. Grandfather, tugon ng Crown Prince, ang ibig daw ba nitong sabihin kailangan niyang kunin ang command sa mangyayaring battle sa Nano subalit ang kanyang ama raw ay nagho-hold na ng prejudice laban sa kanya ngayon kaya kapag ka nakamit nila ang tagumpay, tiyak na hindi nun hahayaang ma-enjoy niya ang resulta. Sinabi ni Prime Minister Zhou na ngunit what if ang sitwasyon ay ma-develop patungo sa isang sitwasyon na ito lamang ang maaaring pumunta at kapag ka ito ay tumanggi, ay maaaring makaapekto sa magiging outcome ng digmaan. Grandfather, patanong na tugon ng Crown Prince, ang tinutukoy daw ba nito ay si Nan Gong'ao subalit siya raw ay naghint na ng maraming beses, at iyon ay ni hindi man lang natinag. Siya nga pala sa Nano ay mayroong dalawang army, ang isa ay pinamumunuan ni Zulin na napaka-loyal sa Crown Prince at ang isa naman ay pinamumunuan ni Nan Gong'ao, na loyal sa hari. Sinabi ni Prime Minister Zhou na sa kritikal na sandali ay magsasalita si Nan Gong'ao. Kapansin-pansin ang naging reaksyon ng Crown Prince sa kanyang narinig na patanong sa kanyang isip, kung si Nan Gong'ao ba ay tuluyan ng nakuha o nasa kontrol na ngayon ng kanilang Zhou clan. Kasabay ng pagtayo ay idinugtong ni Prime Minister Zhou na ang pangalawang bagay ay si Ningxing, iyon ay hindi na maaaring lumakas pa. Grandfather, tanong ng Crown Prince, maaari daw ba nilang gamitin ang Tianai Haigay upang hulihin ng direkta si Xinlang, hindi tugon ni Prime Minister Zhou. Umano'y ang hamak lamang na Xinlang ay hindi worthy upang makialam ng hands-on ang Tianai Haigay, hindi kayang ma-afford ng mga iyon ang ganoong uri ng kahihiyan. Then kung ganon tugon ng Crown Prince, papaano naman daw ba ang Futo Mountain? Kailan lang ang naging actions ni Xinlang ay nag-provoke sa limits ng mga iyon? Sumagot si Prime Minister Zhou na ang Yu Kingdom ay hindi saklaw ng impluensya ng Futo Mountain. Ang ginawa noon ni Xinlang ay nag-test lang sa limits ng mga iyon, hindi nag-cross o lumagpas. So lahat ng Crown Prince, so sinasabi raw ba nitong hayaan lang nila si Xinlang na maging reckless at walang restraint? Kasabay ng pagbaling ay nagbigay ng ganitong tingin si Prime Minister Zhou, umano'y ang atakehin si Xinlang, hindi raw ba't ang bagay na iyon ay ginawa na nito noon? Biglang naalala ng Crown Prince ang patungkol sa Nirvana Army. Idinugtong ni Prime Minister Zhou na mayroong ilang mga bagay na maaari nitong ma-discuss kay Third Prince Ningxi, at least ang mga ito ay mayroong parehong goal, at iyon ay ang pag-target kay Xinlang at Ningxing. Ang pagtutulungan ay magdudulot upang ang execution ay maging mas masusi at puspusan, maging mas perfect. Si Crown Prince Ningyi ay naturally hindi mag-take ng initiative na i-meet si Third Prince Ningxi, subalit si Zhao Yan ay maaari namang makipag-meet kay Zuzo. Si Zhuo Zhaoyan ay concubine ni Crown Prince Ningyi, member ng Hidden Yuan Society, at alay ni Ninghan. Sa kabilang banda naman si Zuzu ay direct disciple ni Yan Nanfeng, anak na babae ni Zhu Che, second wife ni Third Prince Ningxi, at member ng Futo Mountain. Siya nga pala ang Zuzu na ito ay ang Sharing Zuzu na naging foster daughter noon ni Grandmaster o Sword King Li, at ang parehong Zuzu na Lamason sa kanyang asawa. Ang eksena ay lumipat sa isang partikular na establishment, kung saan ang dalaway nagpaabot ng pagbati sa isa't isa. Kasabay ng pagupo ay sinabi ni Zhao Yan na ang ibig sabihin ng Crown Prince ang 3,000 mga imbeciles na iyon ay hatiin sa dalawa, mukhang ang tinutukoy niya rito ay ang Nirvana Army ni Xinlang. Sumagot si Zuzo na ngunit iyon ay unfair dahil pagkatapos nilang makuha ang mga iyon ang lahat ay nakadepende pa rin sa Futo Mountain, kung kaya dapat na 1/3 lang sa Crown Prince at 1/3 para sa Third Prince. Sumagot si Zhao Yan na ngunit sila ay mayroong Tianai Haigay habang ang mga ito naman ay mayroong Futo Mountain, kaya hindi na nila kailangang umasa pa sa mga ito.
Sinabi ni Zuzo na ang Black Mirror Division ni Shinlang at ang Tiandou Society ay nag-dispatch na ng mga elite escorts para sa 3,000 mga idiot na iyon sa isang sekretong ruta at ang pag-track sa mga iyon, ay nakadepende sa kanilang Zhou Clan at Blackwater Organization. Inilahad ni Zhao Yan na marahil ang Nirvana Army ay kay Ningxing at Shinlang subalit ultimately ang mga iyon ay nabibilang pa rin sa Majesty kaya kahit na ang mga iyon pa ay hindi nila malocate, ano naman. Maaaring elite ng Blackwater Organization ang impormasyon subalit ang mga iyon ba ay mayroong kakayahang magpadala ng mga masters upang hulihin ang mga iyon sino ba sa tingin nito ang higit na mas makapangyarihan, ang South Sea Sword Sect ba o ang Blackwater Organization? Hindi ko alam kung ano itong South Sea Sword Sect na binanggit ni Zhao Yan ngayon lang subalit malamang, na ito ay isang sekta na nasa ilalim ng command ng Tianai Haigay. Ang dalawa ay nagpatuloy sa diskusyon hanggang sa sila ay magkasundo, na hatiin na lang sa dalawa yung 3,000 mga idiot. Ang panahon ay lumipas ng mabilis magmula nun, ay 10 araw na ang dumaan. Ang effects ng Golden Dragon Blood ay unti-unting nag-fade at parami ng parami, ang mga young master na naka-realize na sila ay na-scam. Nung una ay inakala ng ilan na ang dahilan ay ang pakikipagtalik ang iba ay nag-resist subalit matapos ang pasekretong pagkukumpara, ay nakumpirma nila na sila nga ay talagang na-scam. Si Shinlang ay pasekreto nilang isinumpa hanggang sa dumating ang punto, na ikinalat ng residents ng Third at Crown Prince ang kataga. Nagtanong ang isa kung narinig na ba ng mga ito ang balita umano'y ang sino man na nagbigay ng pera kay Shinlang, ay hindi napaparusahan pa. Sinabi ng isa na ang bagay na ito ay hindi na matagalan pa maging ng Crown Prince kung kaya gusto nung sila ay magdulot ng gulo, habang sumigaw naman ang isa pa na sila ay tumungo kay Shinlang upang mag-demand ng pera. Thus sa residence ng Marquis of Changping ay ganoon na nga ang ginawa nila Shinlang hiyaw ng mga ito naway ang magiging anak nitong lalaki ay ipanganak ng walang tumbong Shinlang sila'y ninakawan nito ng pera ito naway mamatay sa pinakamiserableng paraan Shinlang kung ito ay short sa pera bakit hindi na lang nito ibenta ang mga babae nito, bakit kailangang sila pa ay scam nito. Young Master Shin sambit ni Eunuch Lee sa loob wag daw itong mag-alala dahil sinabi na ng Majesty, na iyon ay magbibigay ng order upang i-expel ang mga ito. Well sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip ang Majesty ay ang siyang tunay na beneficiary siya lamang ay ang siyang umaako sa sisi, kaya natural lang na ang bagay na ito ay hindi nun matagalan. Eunuch Lee lahad ni Shin lang pakiusap ito raw ay mag-report sa Majesty siya raw ay umaasang, ang siyang aatasan sa pagresolve sa bagay na ito ay si Prince Ningxing. Ito ay isang tsansa para kay Prince Ningxing na makapag-handle sa seguridad ng capital sa ngayon, ang mga ito'y hayaan muna nilang magpatuloy. Nung una ay sumigaw lang ang grupo ng mga na-scam ngunit nang sila ay hindi makatanggap ng response, sila'y nagsimula ng magsulat ng mga insulto sa wall ng residence ng Marquis of Changping. At nang makitang wala pa ring reaksyon ang kanilang loob ay mas lalong lumakas pa, ninangahas na maghagis ng mga dumi sa loob. Sa loob ay pinapatahan ni Shin lang ang kanyang umiiyak na anak dulot ng nangyayaring commotion sa labas Young Master sambit ni Xiaobing pakiusap ito raw ay mag-mobilize na ng hukbo, sapagkat ang batay takot na't halos ilang araw nang hindi makatulog. Sunsuntugon ni Shin lang umano'y malapit na sabay dugtong sa kanyang isip na ang ginagawang pag-train ni Prince Ningxing sa mga city guards ay malapit nang magtapos once na tuluyan na nung makontrol ang mga iyon, ang mga sangganong ito ay mawa-wipe out in one sweep. Then maisasagawa na nila ang bagong plano, na na-discuss niya sa Majesty. Pagkatapos na makipag-communicate sa hari sila ay nag-decide na mag-launch ng massive clean-up sa public order ng capital, tinawag na Spring Thunder Operation. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin lang na ang digmaan sa pagitan ng mga nasyon ay malapit nang sumabog kaya sa puntong ito, ang isang stable na environment ay essential. Therefore ang lahat ng mga bagamundo sangganot mga elemento ng malignong ito na pumipeste sa kapital ay kailangang mawalis sa isang strike ang lahat ng mga demonyo at halimaw, ay kailangang ma-eliminate. Ang hari ay ninag-issue ng secret decree kay Prince Ningxing binigyan ng otoridad, sa pag-execute sa mga taong ito. Originally ay ayaw ng hari na pumatay ang gusto niya lang ay ang i-exile ang mga ito subalit dahil sa ang mga tampulasang ito ay talagang nang-ahas na mag-steer ng trouble kahit nakatatapos lang ng heaven sacrificing ceremony nagbago ang kanyang isip sapagkat ang ginagawa ng mga ito, ay malinaw na pagpapakitang sila'y walang anumang respeto sa hari.
Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip ang mga wild aserong ito kalakip na ang mga sangganong dinala ng mga ito katapusan na ng mga ito, hintayin lang ng mga ito hanggang sa tuluyan ng makontrol ni Ningxing ang mga city guards. Pagkatapos nung nangyari sa Heaven Sacrificing Ceremony si Prince Ningxing ay nakagain ng reputasyon, bilang Heaven's Chosen. Marahil para sa mga nobles ito ay maliit na bagay lang, ito naman ay nagdulot upang ma-impress ng husto ang mga city guard na sa kasalukuyan ay nasa ilalim ng command ni Prince Ningxing. Ang dapat sana'y training na aabutin ng ilang buwan ay nakumpleto sa loob lang ng isang buwan, nagawang ma-achieve ni Prince Ningxing ang initial control sa mga city guards. Sa Northern Hunting Grounds ay inanunsyo ni General Yichen na ang training ng mga ito ay magtatapos na sa araw na ito at next, ang mga ito ay sasabak na sa kanilang unang misyon. Ano sambit ng isang sundalo sa kanyang pagkabigla ganito karaming tao para lang sa iisang misyon ang isa ay napatanong, hindi raw ba kaya na mayroong kung anong malaking bagay na nangyayari sa kapital? Sumigaw si Eunuch Lee na sa decree ng Majesty, ang mga ito ay lumuhad. Thus ang ginawa ng mga city guards ay ganoon na nga ang decree, ay sinimulang basahin ni Eunuch Lee. Umano'y kailan lang ang kapital ay nahulog sa kaligalagan ang mga tao'y nawalan ng kapanatagan mayroong ilan na naghahasik ng kaguluhan paulit-ulit na lumalabag sa batas, ginulantang ang lahat. Upang masecure ang nasyon at ma-ensure ang kapayapaan para sa mga tao ako ay nakapagpasya na mag-launch ng Spring Thunder Operation, upang walisin ang lahat ng mga lawbreakers ng kapital. Ang aksyon na ito'y magiging stricto at marahas kahit na sino pa man ang involved, huwag magpakita ng awa. Marquis of Changping Ningxing ito'y kanyang itinatalaga bilang Supreme Commander ng Spring Thunder Operation agad na yumukod si Prince Ningxing sa malakas na boses ay tumugon na sinusunod, o susundin niya ang decree. Army sigaw niya kasabay ng pagsakay sa kabayo sila raw ay magmarcha patungo sa capital isang bagay namang agad na tinalima ng mga city guards, thus ang Spring Thunder Operation ay opisyal nang ang nagsimula. Sa labas ng residence ng Marquis of Changping ay patuloy pa rin ang nangyayaring protesta Shin lang ibalik daw nito ang kanilang pera Shin lang sila ay niloko nito, ano ito raw ba ay hindi natatakot sa thunder strike ng kalangitan. Sinabi ng isa na narinig niyang ang asawa nitong si Mulan ay buntis kaya tiyak na ang anak nito ay isisilang ng walang tumbong Shin lang dugtong ng isa pa bakit hindi na lang nito hayaan ang asawa nitong magsilbi sa ibang mga lalaki nang ang mga ito'y magkaroon ng perang pambayad kung hindi pa sapat maaari rin nitong ibenta ang sarili nito 5 gold coins bawat session, tiyak na maraming mga lalaki ang pupunta nang biglang mayroong naghagis ng sulo, isang bagay na ipinagtaka ng ilan. Sa kanyang isip ay inilahad ng isa na ito ay hindi tama ang pagpunta rito upang mag-demand ng pera ay justified lang subalit ang panununog ay ibang usapan na, napatanong ang isa kung kaninong tao ang mga ito. Mapag-aalamang yung mga naghagis pala ng sulo ay mga espiya ni Shin lang sumigaw ang isa na sunugin ang mga ito dahil ayaw magbayad good dugtong ng isa pa, ang residence na ito ay sunugin. Sila'y sabay-sabay na naghagis ng sulo isang bagay naman na ikinagulantang ng mga young masters at kanilang mga tauhan sumigaw ang isang young master na kaninong tao ang mga ito, dumugtong ang isa pa na ito'y isang malaking gulo. Ilang sandali pa ang apoy ay nagsimula na sa paglagablab sa kanyang isip ay sinabi ng isang young master na mayroong kung anong mali rito, ito'y isang malaking pagkakamali. Sunugin ng maigi hiyaw ng mga espiya ni Shin lang umano'y sunugin ang bastard na Shin lang na iyon sunugin ang babae ni Shin lang sigaw pa nila, ito raw ay lumabas. Ang isang young master ay nagkaroon ng kutob malamang daw na mayroong conspiracy rito kailangan nilang makaalis dito agad gayunpaman sa kanilang pagbaling sa kanilang likuran, ay gumulantang ang hanay ng mga city guards. Isang bagay naman na labis na ikinaalarma ng isang young master, napatanong sa kanyang isip kung papaano na sila makakaalis ngayon. Hasambit ni General Yichen talaga rong ang mga ito ay nangahas na sunugin ang residence ng Marquis of Changping ito raw ay napaka-outrageous, binigyan ng command ang mga city guards na sumugod. Ang command ay agad na tinalima ng mga sundalo sumigaw si Yichen na arestuhin ang mga lawbreakers na ito ang sino mang mag-resist o tumakbo ay patayin ng walang awa, yes sir tugon ng mga sundalo. Ang dalawa ay mga sanggano na tao ng young master na nasa likuran takbo sigaw ng young master everyone bilisan daw ng mga itong tumakbo hindi paparusahan ng batas ang crowd, ang mga ito ay hindi mangangahas na patayin sila.
Ang mga katagang binitawan niya inulit ng sangganong nasa harap hinimok ang kanyang kasamahan na tumakbo ng mabilis, ang anggulo'y humawi patungo kay Yichan. Sa kanyang isip ay inilahad na siya ay nag-aalala na ang Spring Thunder Operation ay hindi magkakaroon ng sapat na achievements gayunpaman, fire order niya sa mga archers. Ang hanay ng mga archers ay agad na nagpaulan ng mga palaso pinuntirya, yung mga sumubok na tumakbo. Ganito ang naging reaksyon ng young master sa kanyang nasaksihan sambit niya sa kanyang isip talagang ang mga ito ay nangahas na pumatay, ngunit hindi raw ba't sila ay ang siyang na-scam dito. Ilang sandali pa'y nanginginig na sumuko ang ilang mga noble house young masters sa sahig, ay makikitang plakda ang kanilang mga tauhan. Luhod sigaw ni Yichan lumuhad kung ayaw mamatay lumuhad kung ayaw mamatay, sigaw naman ng dalawang sundalo. Ang mga tauhan ay agad na nagsiluhod ang mga young master, ay sinigawan ni Yichan na lumuhad din. General paliwanag ng isang young master ang kanyang ama raw ay ang Earl ng Enyuan sila ay niloko ni Shin lang sila'y narito lang upang magdemand ng hustisya, ano raw ba ang mali doon? Isa pa ang mga city guards daw ng Marquis of Changping ay napakayayabang silang mga noble sons ay pinapaluhod, siya raw ay natatakot na hindi kaya ng mga itong i-bear ang consequences. Hatugon ni Yichan kasabay ng paghakbang palapit ito ay si Cheng Chen ang third son ng Earl of Enyuan tama raw ba, precisely tugon ni young master Cheng Chen. Kung ganun sambit ni Yichan kung ganun, ito raw ay lumuhad. Hatugon ni Cheng Chen isang hamak lamang na commander ng 1,000 hukbo siya ay pinapaluhod ang pangahas naman daw nito, maging sa residence nga raw ng Crown Prince ay hindi niya kailangang lumuhad. Gayunpaman siya ay nabahala nang biglang lumapit ang dalawang city guards kasunod ng command ni Yichan si Cheng Chen, ay bigla na lang nakatanggap ng tadyak sa hita. Ang pangyayaring iyon ay nagdulot upang siya'y puwersahang mapaluhod sa sumunod na segundo, ay makikita ang paglapit ni Shin Lang. Si Shin Lang pautol na sambit ni Cheng Chen nagtanong si Shin Lang kung ano ang pinagsasasabi nito, ito raw ay hindi bumili ng Golden Dragon Blood mula sa kanya. Ito raw ay isang hamak lamang na scholar isang mag-aaral ng Imperial Academy, kaya bakit ito tumungo rito upang magdulot ng gulo? Ganito ang naging reaksyon ng ibang mga young masters sa kanilang narinig Shin Lang Yu Beast sambit nila sa kanilang isip ni ito raw ay hindi nagsuot ng mask nung sila ay bumili, kaya ang kapal naman ng mukha nitong tumanggi. Hasambit ni Cheng Chen ito ay nangahas na mag-up subalit ayaw mangahas na umamin sa kasamaang palad ay nagmaang-maangan lang si Shin Lang nagdenay, nagtanong kung ano ba ang ginawa niya. Sumigaw si Cheng Chen na iniskam nito ang perang pinaghirapan nilang kitain kaya papaanong mangyayaring sila ay hindi maaaring magdemand ng hustisya. Shin Lang upang makatakas sa guilt ito ay nag-unleash ng mga city guards upang mang-slaughter sa araw na ito ay ginagamit nito ang mga city guards na ito upang gumawa ng evil na mga bagay bukas makalawa ano na ang gagawin nito, ano ang mga ito raw ba ay bibigyan nito ng command upang magrebelde. Hasambit ni Shin Lang sa kanyang isip talagang worthy bilang isang noble scholar, napakahusay pagdating sa pambabato ng putik. Pitiful sambit niya kasabay ng buntong hininga sa pasigaw na paraan ay nagtanong si Cheng Chen kung ano ang nakakaawa sa kanya siya raw ay legitimate son ng Earl of Enyuan, ang kanyang status ay higit na mas mataas kumpara rito na isa lamang hamak na son-in-law. Sa seryosong tono ay tumugon si Shin Lang na sa kasamaang palad ang titulong Earl of Enyuan ay hindi mapapasa kamay nito sapagkat ito ay kulang pagdating sa talent, ni hindi nga nito magawang makapasa man lang sa imperial exams. Hinahabol nito ang pabor ng Crown Prince subalit inignore kung kaya ito'y tumungo rito upang magdulot ng gulo, umaasang ito ay mapapansin ng Crown Prince. Hatugon ni Cheng Chen at ano naman daw ba ang ipinagkaiba nito hindi raw ba't ito rin naman ay isang opportunista hindi raw ba't ito'y umaasa lang naman kay Prince Ningxing bilang hagdan upang makaakyat hindi raw ba't ito rin naman ay naghahabol ng yaman at glory, kaya saang banda ito mas mainam kaysa sa kanya. Mayroong iniabot si Wu Lei sa patanong na paraan ay sinabi ni Shin Lang na talaga bang iniisip nitong ito ay narito lang upang magdemand ng pera talaga bang iniisip nitong ang mga city guards ay narito lang upang itaboy ang mga ito, pues ito raw ay nagkakamali. Cheng Chen ito raw ay nagmamay-ari ng isang pawn shop sa capital subalit hindi nakuha sa malinis na paraan, iyon ay kinamkam nito. Bukod pa dun ito rin ay nagpapatakbo ng isang lending business upang makolekta at masingil ang utang, ilang mga tao ang binasagan nito ng binti at ni pumatay pa ng dalawa.
Pautal na sambit ni Cheng Chen sa kanyang isip ano itong ginagawa ni Xin Lang, ano ang ibig nitong sabihin. Sinabi ni Yi Chen na ang edict ay narito na ito ay ipinaskil na ng Majesty sa publiko, kaya siguro naman ito'y nakita na nito. Umano'y malinaw ritong inilalahad na kailan lang ang kapital ay nahulog sa kaligaligan ang mga bandido, ay nagdulot ng gulo. Kung kaya upang ma-restore ang order ang Spring Thunder Operation ay inilunsad, upang walisin ang lahat ng mga evil. Dumugtong si Xin Lang na ito'y intindihin nito sila ay narito upang arestuhin yung mga taong umisturbo sa public order, at nagrebelde laban sa otoridad. Ito ay hindi personal na paghihiganti, hindi rin act ng Chenyu Governor's Office kundi command mismo ng hari, ang gusto nun ay linisin ang kapital sa pamamagitan ng Spring Thunder Operation. In other words, mga tanga, dagdag pa ni Xin Lang, in other words, katapusan na ng mga ito. Si Cheng Chen ay napahiyaw nang siya'y biglang pinosesan niya Young Master Xin, sambit niya sa nanginginig na boses, pakiusap siya ay espare nito, siya raw ay espare nito. Siya raw ay nakahandang magbayad sala sa pamamagitan ng merit sa pamamagitan ng pag-inform at pag-expose, at siya raw ay nakahandang manumpa ng katapatan sa Fifth Prince. Sa kasamaang palad ay nagtanong lang si Xin Lang kung talaga bang iniisip nitong ang Marquis of Changping ay ganoon nakababa, upang basta-basta lang na tumanggap ng kung sino-sinong mga aso na gala. Next baling ni Xin Lang, ang mga troublemaker naman na ito ang kailangan na edil. Umano'y mayroong iilang pamilyar na pagmumukha, yung isang iyon na mayroong peklat at yung isang mayroong kalahating kilay, hindi raw ba't ang mga iyon ay involved din sa nangyaring riot noon sa kasagsagan ng exam ng Lan Brothers. Ang isang ito at isang ito pati na ang isang iyon lapit ni Xin Lang, ang mga ito raw ay arestuhin ng mga ito, isang kautosang agad na tinalima ng mga city guards. Young Master Xin, pagmamakaawa ng isa, siya raw ay nagkamali, pakiusap siya ay patawarin nito, siya raw ay hindi na mangangahas na umulit pang muli. Sinabi ng isa na wala siyang kung anong sinabi ngayon lang, kaya bakit siya aarestuhin ng mga ito. Next sambit ni Xin Lang sa kanyang isip, ang mga hindi pamilyar na pagmumukha naman ang kailangan na edil. Young Master Xin, lapit ni Wu Lei, ito raw ay ang Spring Thunder Operation roster, na pinrovide ni Prince Ningxing. Ganito ang naging reaksyon ni Xin Lang nang makita ang nilalaman. Umano'y ang trabahong ito na ginawa ni Ningxing, ay lubhang napakametikuloso. Sa 25 kataong narito ay 24 na ang nasa listahan. Umano'y mukhang, practically inirisk ni Ningxing ang lahat para lamang sa operation na ito. Ang paningin ay natuon sa isang individual, ito lang daw ang bukod tanging wala sa roster. Ito raw ba ay nangangahulugang ito ay hindi guilty? Ito'y agad niyang nilapitan, tinanong, kung ano ang pangalan nito. Pautal na tugon ng individual, siya raw ay hindi isang sanggano, kailanman siya ay hindi pa nakagawa ng anumang maling bagay, siya raw ay isang hamak lamang na waiter. Then kung ganon tugon ni Xin Lang, kung ganon bakit ito narito at bakit isinisigaw nito kaninang, bakit hindi niya nalang ibenta ang kanyang sarili at hayaan ang kanyang asawang magsilbi sa ibang mga lalaki upang makakuha ng perang pambayad, bakit ito nang babato sa kanila ng ganoong uri ng sumpa? Agad na nagrason ang individual, iyon daw ay nasabi niya lang dahil sa siya ay nabigo sa matchmaking, ayaw nung babae sa kanya. At dahil dun dugtong ni Xin Lang, dahil dun siya isusumpa nito maging ang kanyang asawa at hindi pa naisisilang na anak. Umano'y kailanman ay hindi niya ito pinrovoke, kaya bakit ginawa nito ang ganoong bagay sa kanya? Sa nanginginig na boses ay sumagot ang individual na hindi niya alam, siya raw ay nakaramdam lang ng galit, gusto niya lang ilabas ang galit na nararamdaman niya, para sa babaeng iyon. Sa kanyang isip ay inilahad ni Xin Lang na sa mundong ito ay mayroong maraming mga taong katulad nito na kung titingnan ay mukhang honest, subalit ang totoo ay punong-puno ng hatred, at bigla na lamang gumagawa ng kagulat-gulat na mga bagay. Nagtanong siya sa iba kung ano ang pangalan ng taong ito na nasa harap niya, mayroong sumagot, ito raw ay si Zhang Piao. Zhang Piao, sambit ni Xin Lang sabay lista, kapag ka ito ay hindi naparusahan sa araw na ito, tiyak na ito ay gagawa na naman ng kung ano-anong mga krimen sooner or later. Nagbigay ng utos kay Yi Chen na edil ang lahat ng mga ito. Sa sumunod na segundo'y nagsitilamsik ang mga dugo kasabay ng sunod-sunod na mga blade slash. Ang mga young masters ng mga noble house ng capital ay nabahala sa eksenang kanilang nasaksihan.
Sa malakas na boses ay inanunsyo ni Yichen na ayon sa decree ng Majesty kahit na gaano pa man kataas ang ranggo ng pamilya ng mga ito o gaano pa man katindi ang merit na natamo ang mga ito'y kinakailangang maparusahan ng naaayon sa batas kung kaya umano'y uulitin niya, ang mga ito ay lumuhad. Sa pagkakataong ito'y nagsitalima na ang mga young master sa nanginginig na boses ay inilahad ng isa na si Shin Lang ay tumitingin sa kanya siya raw ba ay aarestuhin nito wag mo akong tingnan sambit naman ng isa pa sa kanyang isip, siya raw ay walang anumang masamang ginawa. Hasambit ni Shin Lang sa kanyang isip sino ba sa mga Waldaserong nobles na ito ang walang mga sanggano sino ba sa mga ito ang kailan may hindi nang alipusta ng mga commoners mapababae man o lalaki sino ba sa mga ito, ang kailan may hindi nakagawa ng masama. Ang kapital ngayon ay nasa matinding kaguluhan dahil sa mga ito ang kalahati sa mga sangganong iyon ay nag-wreak ng havoc, para sa dirty work ng mga ito. Kung kaya deserve ng mga ito ang kamatayan sa digmaang paparating, ang kapital ay hindi dapat na mawala sa ayos. Mga ginuulahad niya ang mga ito raw ba ay ninakawan niya ng pera, ang mga ito raw ba ay niloko niya. Nang hindi makatanggap ng sagot ay nilapitan niya ang isa at muling nagtanong hindi agad na tugon ng Young Master Shin sila raw ay hindi nito niloko ang bagay na iyon ay imposible, iyon daw ay imposible. Kung ganun segunda ni Shin Lang kung ganun, ano ang nangyari? Sumagot ang Young Master na sila ay kusang loob na nag-donate ng pera sa digmaang nagbabadyang sumabog ang kapalaran ng nasyon ay tungkulin ng lahat lalong-lalo na para sa kanila, na in-enjoy ang grace ng hari. Kung kaya sila raw ay tumungo noon upang mag-donate ng pera, upang mag-donate ng military funds. O talaga ba patanong na lahad ni Shin Lang oo ganoon nga tugon ng Young Master so dagdag ni Shin Lang so kailanman ay hindi niya ini-scam ang pera ng mga ito, never tugon ng Young Master. Bakit dagdag niya pa sino raw ba ang nangangahas na siraan si Young Master Shin umano'y siya na si Wang Ling, ay nakahandang kalabanan ang mga iyon. O sambit ni Shin Lang so ito raw pala ay si Wang Ling not bad, ito raw ay matalino. Siya nga raw pala. Ano nga uli iyong patungkol sa Golden Dragon Blood na iyon? Kasabay ng pagkautaw ay sumagot si Wang Ling na nakita ni Young Master Shin na sila ay mahihina kung kaya ito ay naghanda ng tonic para sa kanila pagkatapos na mainom ang kanyang katawan ay nag-improve ng husto kung kaya Young Master Shin salamat, maraming salamat sa kabaitan nito. Mahusay sambit ni Shin Lang Wang Ling, ito raw ay napakahusay. Wang Ling ito ay nag-donate ng 6,000 gintong barya para sa military funds iyon ay excellent, ang Majesty ay natuwa ng husto. Gayunpaman ang mga mabubuting gawa ay kailangang maalala kung kaya ito ay tumungo rito at pumirma siya raw ay gagawa ng Great Honor Roll isusulat ang pangalan ng lahat ng mga donors, at maghahatid ng glory sa pamilya ng mga ito. Yes tugon ni Wang Ling sabay pirma ito raw ay maghahatid ng glory sa kanilang mga ancestors very good Young Master Wang lahad ni Shin Lang very good, very good. Ngayon tanggapin daw nito ang Certificate of Honor na ito para sa ibinigay nitong donasyon at pagkatapos, ay maaari na itong makauwi. Pagkatanggap sa Certificate of Honor kuno ay agad na yumukod si Wang Ling salamat Young Master Shin maraming salamat ang honor na ito ay kanya rong cherish pagkatapos na mabitawan ang huling kataga, ay kumaripas ng takbo si Wang Ling. Father sambit niya sa kanyang isip siya raw ay natakot ng husto iyon ay napakahirap subalit sa wakas, siya ay nakasurvive. Ang ibang mga Young Masters ay tinanong ni Shin Lang kung sino pa sa mga ito ang kusang loob na nag-donate humakbang pasulong pumirma at mag-press ng fingerprint, then kunin at iuwi ang kani-kanilang Certificate of Honor. Ganito ang naging reaksyon ng mga Young Masters sa kanilang narinig sa kanyang isip ay inilahad ng isa na ini-scam nito ang kanilang 6,000 tapos ganito lang ang mangyayari well sambit naman ng isa pa ang pera ay mahalaga, subalit ang buhay ay higit na mas mahalaga. Shin Lang vile beast sambit ng isa sa kanyang isip kasabay ng pagdampot sa brush ito raw ay napakalupit napaka-shameless, naway ang anak nito'y isilang ng walang tumbong. Gayunpaman siya ay bigla na lamang pinigilan ni Shin Lang hindi na raw nito kailangan pang pumirma nagbigay ng utos, na dalhin dito ang 6,000 gintong barya. Ang Young Master ay labis na nabigla sa kanyang narinig sinabi ni Shin Lang na hindi nila kukunin ang pera nito ang mga ito'y ipapahatid niya pabalik, bawat barya ay ibabalik. Sa kanyang isip ay napatanong ang Young Master kung ano ang ibig sabihin nito ano siya raw ba ngayon ay hindi na maaaring mag-donate, kasabay ng paghampas sa mesa ay muling nagsalita si Shin Lang.
Ito ay si Zhang Anshi, tama raw ba pues ito raw ay gumawa ng mga kasuklam-suklam na krimen tapos ngayon susubukan nitong bilhin ang safety nito gamit ang pera, talaga raw bang ang batas ay itinuturing lang nito bilang dirty trade? Ang pangalan nito ay nasa Spring Thunder Operation List kaya ang maipapayo niya na lang ay sabihin nito doon sa mga magulang nito, na maghanda para sa libing nito. Si Young Master Zhang Anshi ay agad na nagkautaw Young Master Shin Benefactor Shin Grandpa Shin, pakiusap siya raw ay spare nito. Siya ay kusang loob na nag-donate dahil sa gusto niyang pagsilbihan ang bansa kung kaya Grandpa, pakiusap siya raw ay spare nito. Sa kasamaang palad ay nagbigay lang ng utos si Shin lang na hulihin ang taong ito at sa sumunod na panel, ay makikitang nasa prison cart na si Young Master Zhang. Wag mo akong patayin, pakiusap hiyaw niya siya raw ay nakahandang magbayad ng 10,000 gintong barya hindi, kahit na 30,000 pa siya raw ay nakahandang magbayad. Ganito ang naging reaksyon ng ibang mga young master sa eksenang dumatal so sambit ng isa sa kanyang isip so maging tanggapin man nito ang kanilang pera o mag-cheat sa kanila nakadepende kung sila ay mayroon pang value. Shin lang pakiusap wag na lang nitong ibalik ang kanyang pera, pakiusap wag na lang siya'y hayaan na lang nitong pumirma, siya'y hayaan nitong mag-donate sa smooth na paraan. Sa kasamaang palad ang pinlanong mangyari ni Shin lang ay hindi na maiiwasan pa ilang mga minalas na young masters ang kinaladkad puwersahang ibinalik ang pera pinosasan, at itinapon sa mga prison carts. Makalipas ang 2 oras ang lahat ng mga Waldaserong nobles na sinuwerte ay pinapirma at kinuhanan ng mga handprints umiiyak na tinanggap ang kani-kanilang Certificate of Honor kuno para sa donasyon, umuwi ng umiiyak. Thus ang plano ni Shin lang na Noble Siege ay opisyal na nagtapos, at ang sinasabing Shin lang fraud case ay tuluyang isinarado. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shisan na ang daan-daang bangkay na ito, ay sapat na upang lumayo ang mga tao sa kanilang Marquis of Changping residence sa loob ng mahaba-habang panahon. Gayunpaman ang parteng iyon na ginampanan ni Shin lang ay piraso lamang ng sinasabing Spring Thunder Operation. Kasunod nun ang lahat ng mga city gates ay isinarado, ang mga city guards ay nag-door to door, nanloob at ng aresto. Sa isang iglap ang buong kapital ay nabalot ng takot, ang dating laganap na mga sanggano at gangs, ay halos mabuwal hanggang ugat. Sa loob lang ng ilang araw mahigit sa 10,000 ang inaresto, araw-araw ay mayroong mga ulong tinatagpas o gumugulong sa execution grounds, habang yung mga naaresto namang hindi ganoon kalalang krimen ang nagawa ay itinapon sa mga minahan. Upang makasurvive yung mga gang leaders na naghasik ng gulo upang i-discredit lang si Prince Ningxing ay nagsimulang mag-pull ng mga strings, upang makahanap ng way out. Sa labas ng Chenyu Governor's Office ay ilang mga opisyal ang kinaladkad palabas, sinabi ng isa na siya ay in-introduce lang ni Lord Zhang kung kaya mga officers pakiusap, siya raw ay bigyan ng mga ito ng kahit na ano mang leeway. Sa kasamaang palad ay sumagot lang ang isang city guard na ayon sa Lord ang Spring Thunder Operation ay ihahandle ng impartial, ang dapat na maaresto ay kailangang arestuhin, at ang dapat na ma-execute ay kailangang i-execute. Ganito ang naging reaksyon ng matandang opisyal sa kanyang narinig. Fine sambit niya sa kanyang isip, so sinasabi raw ba ng mga ito na si Ningxing ay malinis, sinasabi ba ng mga ito na si Shin lang ay malinis, talaga raw bang mayroong tao sa mundong ito na hindi mahal ang pera, mayroon bang mga tao na kailanman ay hindi nakagawa ng masama? Ang Spring Thunder Operation ay nagmistulang apoy, sinunog nito ang mga masasa, masinunog ang mga kriminal humawan sa kapital, na para bang pagkakaingin. Gayunpaman pagkatapos na masunog ang mga villain ang apoy ay muli na namang lumiyab, nagsimulang kumalat, patungo kay Shin lang. Ang Zimei Gang na isang human trafficking gang ay nag-smuggle ng mga babae mula sa mga foreign na lupain at ang mga babaeng ito, ay ibinibenta nila bilang mga alipin at prostitutes. Bukod pa doon ang Zimei Gang na ito ay nakikipag-cooperate din sa beggar gang ng dukat ng mga bata sa buong lupain upang palakihin at pagkatapos, ay ibenta. Sa muling pag-launch ng Spring Thunder Operation ay nagawang ma-raid ni Prince Ningxing ang ilan sa mga secret bases ng mga ito, nagtagumpay, na ma-rescue ang daan-daang mga bata. My Lord, report ng Zonzi ni Prince Ningxing, mayroon daw silang ilang natuklasan patungkol sa bakang ng Zimei Gang, subalit, siya ay hinimok ni Prince Ningxing na magsalita. Pautol na tugon ng Zonzi, iyon daw ay, ang third son ni Duke Bayan Xiao na si Bayan Qing.
Samantala sa residence naman ng Crown Prince ay natawa ang kanyang Zonzi nang mabasa ang report ning Zing. Ang akala niya raw ba ito ay hindi kurap, ngunit ngayong involved sa bagay na ito ang mga tao ni Consort Bayan at anak ni Duque Bayan Xiao, ano na ang gagawin nito? Ang lahat ay nagsimulang tingnan si Prince Ningxing para sa amusement, ngunit sa kabilang banda si Prince Ningxing ay hindi na kumonsulta pa sa hari, direktang nagbigay ng utos na arestuhin ang Zimeigang, bunutin hanggang ugat. Sa sumunod na panel ang eksena ay dumatal, sa loob ng Chenyu Governor's Office. Ano sambit ni Prince Ningxing? So sinasabi raw ba nito na ang leader ng Zimeigang ay isa lamang puppet at ang tunay na master ay iba? Oo, tugon ni Yichen, at iyon daw ay ang great talent, ang young master ng Lian Hua na si Lian Jin. Nabigla si Prince Ningxing sa revelasyong ito sapagkat, ang Lian Jin na ito ay isang individual na mayroong napaka-excellent na reputasyon. Si Lian Jin ay parehong literary at martial scholar, isang prodigy sa edad na 23 at siyang mayroong pinakamainam na reputasyon sa buong capital, isang uri ng taong babayaran ng mga courtesan makasama lang, imbes na singilin. Sa kanyang isip ay inilahad ni Prince Ningxing na binabalak niya pa naman na hintayin lang hanggang sa ang kanyang posisyon ay maging mas secure, then pagkatapos, ay personal niya nang ire-recruit si young master Lian Jin. Niinisip niya pa nga na balang araw maaari iyong makaupo sa Ministry of State, ngunit sino ba ang mag-aakala, na ang elegant gentleman na ito ay isa palang individual na mayroon ng napakaraming masasamang bagay na nagawa. Lumalabas na talaga raw pala, na hindi mo ma-judge ang puso ng isa base lamang sa appearance. Sa parehong sandali sa residence ng Marquis of Changping ay mayroong bumisita kay Xinlang, at ito ay walang iba, kundi ang mismong young master Lian Jin kasama ang kanyang asawang si Bayan Qin na pamangkin ni Consort Bayan. Young Master Xin, bungad ni Lian Jin, 3 araw mula ngayon siya raw ay mag-host ng poetry gathering, ito raw ba at si Yun Mengzi ay pupunta kahit na upang mag-aliw lang. Mariing hindi ang itinugon ni Xinlang. Ano sambit ni Lian Jin sa kanyang isip? Ang Xinlang ba na ito ay nagpapakita ng mukha ng aso, ito raw ba ay hindi marunong mag-behave? Young Master Xin, lahad niya, maaari daw ba nitong kumbansihin si Prince Ningxing? Muling sumagot ng hindi si Xinlang. Ganito ang naging reaksyon ni Lian Jin sa kanyang narinig. Young Master Xin, lahad niya, ang buhay ay unpredictable, ang misfortune ay maaaring umatake anumang araw, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan nila ng mga kaibigang makakatulong. Xinlang, dagdag ni Bayan Qin, ang business ng Zimeigang ay nag-e-involve din kay Bayan Qing na siyang itinuturing na pride ni Duque Bayan Xiao at itinatrato ni Consort Bayan bilang kanyang sariling anak. Kung kaya ano, gusto raw ba nitong paliyabin ang apoy na ito patungo kay Bayan Qing hanggang kay Consort Bayan, kaya ba nitong i-bear ang mga consequence? Umano'y ang greatest support ni Prince Ningxing sa succession struggle na ito ay ang kanilang Bayan clan, kaya kung si Prince Ningxing ay hindi clear-headed hindi raw ba't dapat na ito na siyang strategist nun ay ang siyang maging clear-headed sa kasamaang palad, nagbigay lang ng utos si Xinlang na samahan palabas ang mga ito. Young Master Xin, lahad ni Lian Jin, ang Spring Thunder Operation ay excellent. Sa ngayon ang kapital ay malinis na, ang mga pinto ay maaari ng ekandado sa gabi, pinupuri ng husto ng mga tao. Ang Spring Thunder Operation ay isa ng great success, gayunpaman walang isda, kapag ka ang tubig ay masyadong malinaw. Ang kaso ng Zimeigang ay magdadawat sa Bayan clan, at kahit na maging ito patungkol sa bagay na ito, ay hindi rin makakaligtas. Nag-abot ng 1 libro, ito raw ay ang secret ledger ng Zimeigang. Umano'y tingnan nito rito ng maigi, hindi raw ba't ang Jinshan Pavilion ay business ng Jin family nito? Ang dealings ng Zimeigang ay nag-e-involve din sa Jinshan Pavilion, kung kaya Xinlang ito ay hindi malinis, sapagkat ito ay nakakatanggap ng pera mula doon buwan-buwan. Ang Jinshan Pavilion ay business ng Jin family sa capital na ang layunin lang ay kumita ng pera para kay Xinlang. Ang lahat ng mga profits ay napupunta kay Xinlang. Ang Jinshan Pavilion ay nagbebenta ng mga luxury goods na idinisenyo mismo ni Xinlang, napaka-irresistible sa mga kababaihan. Nang mabasa ang nilalaman ng ledger ay napag-alaman ni Xinlang na ang Zimeigang pala ay ilang buwan nang nagta-transfer ng pondo patungo sa Jinshan Pavilion. Obviously mayroong nagbabalak, ginagamit ang bawat trick, upang maitulak lang patungo sa kanya ang mga inhumane na krimen na ito. Napatanong sa kanyang isip kung sino ang nasa likod nito. Siya raw ay nakakatiyak na hindi si Bayan Qing. Ano, hindi raw ba kaya, na ito ay kagagawa ng Hidden Yuan Society?
Ito sana ay isang hidden trap para sa kanya sa kabutihang palad, ay na-expose ng maaga dahil sa isinagawang Spring Thunder Operation. Sinabi ni Lian Jin na kapagka siya ay bumagsak ang ledger na ito ay mare-reveal at maging ito ay hindi rin makakatakas kung kaya Xinlang, siya ay hindi maaaring bumagsak. Kaya ano pa raw ba ang hinihintay nito? Ito raw ay tumungo na ngayon din upang kausapin si Ningxing. Siya ay mayroong tiwalang sa ability na mayroon ito, ay magagawa nitong mabago ang isip nun. Xinlang sa ngayon sila raw ay pawang mga tipaklong na nakagapos sa iisang tali kung kaya, ang apoy ay wag nitong itutok sa sarili nito. Fine tugon ni Xinlang, ito raw ay makakaasa, kukumbinsihin niya si Prince Ningxing. Hahahatawa ni Lian Jin kasabay ng paghakbang umano'y kung ganon, hihintayin niya ang magandang balita nito. Nang makaalis na ang dalawa ay pumalakpak si Xinlang, si Shisan kasabay ng Lan Brothers ay agad na lumapit. Si Xinlang ay nagbigay ng utos na maghanda sa pag-slaughter sa buong angkan ni Lian Jian, kalakip na si Bai Qin, o tugon ng Lan Brothers. Shisan, dagdag ni Xinlang, 3 araw mula ngayon ang Hidden Yuan Society ay kikilos, magsasagawa ng major move laban sa kanya at sa araw ding iyon, ay ile-level nila ang headquarters ng mga iyon sa lupa. Pagkatapos na maisaayos ang lahat ay ipinatawag ni Xinlang ang manager ng Jinshan Pavilion na si Jin Wan at nang magkasama, sila ay tumungo upang kausapin si Prince Ningxing. Si Manager Jin Wan ay ang dating wet nurse ni Mulan. Ito ay magaling pagdating sa pag-socialize kung kaya naman, ito ay ang siyang inatasan sa separate residence ng Jin family. Sa loob ng Chenyu Governor's Office ay sinabi ni Xinlang na ang ledger ay napakalinaw. Kalahating taon na ang nakararaan ang Jinshan Pavilion ay nag-invest sa Lianhua Pavilion ni Lian Jin, tama ganoon nga nanginginig na tugon ni Manager Jin Wan. Sa kanyang isip ay inilahad ni Xinlang na ang kontrata nung panahong iyon ay walang anumang isyo, subalit ang bagay na ito ay trivial lang para sa kanya, ang ganitong mga bagay ay palaging kay Bing inire-report ni Jin Wan. Young Master, sambit ni Xiao Bing, siya raw ay nag-agree noon patungkol sa bagay na ito at sa katunayan, ni siya pa ay nag-imbestiga. Si Consort Bayan ay nag-donate sa Lianhua Pavilion at ang inscription na nasa itaas ng Lianhua Academy ay isinulat mismo ni Consort Bayan. Young Master, siya raw ba ay nakapagdulot ng trouble? Hasambit ni Xinlang sa kanyang isip na disguise ng maigi ng Lianhua Pavilion ang kanilang mga sarili. Ang mga iyon ay nag-adopt ng mga bata, tinuruang magbasa, at ni gumawa pa ng mga charity. Maging si Consort Bayan ay naloko ng mga iyon. Gustong-gusto nun ang mga bata dahilan upang iyon ay ma-move ng Lianhua Pavilion, at mag-inscribe ng mga kataga para sa kanila. Moreover, si Lian Jin ay asawa ng kanyang pamangking babae na si Bayan Qin at sa inscription na iyon na iginawad ni Consort Bayan ang reputasyon ni Lian Jin at ng Lianhua Pavilion ay umangat, na para bang anghel na nagkatawang tao. Subalit sino ba ang mag-aakala na ang Lian Jin pala na iyon ay ang true master na nasa likod ng isinasagawang human trafficking ng Zimeigang? Si Lian Jin ay lubhang napakatalino. On the surface ay isang angel of charity, subalit sa pasekreto ay nagsasagawa ng mga maruruming trade. Napaka-impressive. Yet ang ganoon katusong scheme ay mayroong marka ng Hidden Yuan Society, isang hidden trap na inihanda para kay Consort Bayan at sa kanya, buti na lang at nawalis ng maaga sa isinagawang Spring Thunder Operation. Gayunpaman, lahad niya kung ito ay nagawang ma-uncover ni Prince Ningxing, hindi raw ba kaya na ito rin ay hidden plot ng Hidden Yuan Society, isang chain scheme, na nilik ng sadya. Hindi biglang sabat ni Lan Baliu, sapagkat siya raw ay ang siyang nakadiskubre. Nabigla si Xinlang sa kanyang narinig. Idinugtong ni Lan Baliu na gaya ng alam na nito siya ay mayroong perfect memory at noon pa man, siya ay nakikihalubilo na sa beggar gang. Ilang taon na ang nakararaan siya at ang kanyang mga brothers ay nasaksihan ang pagdukot sa isang batang babae. Iyon ay sinubukan nilang i-rescue na nagdulot upang sila ay mabugbog at malumpo, subalit kailanman, sila ay hindi nakalimot. Sa hindi inaasahan, ilang araw na ang nakararaan nung siya ay pumunta sa Jinshan Pavilion upang bumili ng kung ano, siya ay nabigla nang makitang ang magandang babae na nagsiserve doon, ay ang parehong batang babaeng sinubukan nilang iligtas noon. Idinugtong ni Lan Baliu na siya ay nagsiyasat at napag-alaman na ang babaeng iyon ay ipinadala ng Lianhua Pavilion upang mag-aral na trace niya pabalik sa Lianhua Pavilion, then patungo sa Zimeigang, pabalik kay Lian Jin. So ganoon pala, tugon ni Xinlang. Nagtanong si Lan Baliu kung ang bagay ba na ito ay napakaseryoso. Oo, tugon ni Xinlang, seryosong seryoso.
Gayunpaman buti na lang at nadiskubre nila ng maaga dahil kung hindi maaaring ang mga batang iyon na dinukot ay ipapadala rin maging sa kanyang tahanan at ni maging sa kanyang kama at sa puntong iyon, ang lahat ay huli na. Umano'y ang bagay na ito ay napakahirap na iwasan lumalabas na mukhang talaga palang tama yung sinabi ni Lian Jin, ang bagay na ito ay magdudulot din ng mantsa sa kanya. Kung ganun yung Master Shin sabat nilan baliw kung ganun ano raw ba ang dapat nilang gawin, napaisip si Shin lang. Once na si Lian Jin ay maaresto ang skandal ng Lianhua Pavilion ay sasabog madadamay pati si Consort Bayan, maging ang kanyang Jinshan Pavilion. Sa puntong ito ay ipinasa ni Shin lang ang tinanong si Prince Ningxing, kung ano ang tingin nito. Sumagot si Prince Ningxing na ang hustisya ay nasa puso ng mga tao ito ay hindi totoo sapagkat ang karamihan sa mga tao ay walang pake sa katotohanan o kaya naman sa pagperso sa tunay na hustisya yet ito ay totoo rin, sapagkat ang hustisya ay nasa kanyang puso. Well said sambit ni Shin lang sa kanyang isip na iintindihan nito at nakikita ang lahat, yet ito pa rin ay naghuhold sa inner purity. Ang isang pusong mayroong karunungan ay hindi malilinlang sapagkat nakikita nito ang katotohanan ang isang taong mayroong katamaan-ang pagpupursige ay hindi susuko kailanman kahit na 10,000 pa ang sumalungat, ay magpapatuloy sa pag-usad. Ang bagay na ito lahad ni Prince Ningxing, gusto niya raw itong gawin. Fine tugon ni Shin lang kung ganun ito'y gawin nila ngunit Your Highness dugtong niya sa kanyang isip mayroong ilang mga bagay na kailangan niyang maisagawa ng maayos kaya pakiusap, siya ay wag nitong sisihin patungkol doon. Ang eksena ay lumipat sa residence ni Lian Jin husband lahad ni Bayan Chin nasa kanila na ang lahat, kaya bakit kailangan pa nilang mag-engage sa ganoon karuming business? Hasambit ni Lian Jin sa kanyang isip talaga raw bang nasa kanila na ang lahat subalit kung wala ang trade na ito ang yaman at kapangyarihan na natatanggap nila taon-taon, ay saan magmumula? Kung wala ang pera na ito papaano niya mapapatakbo ang Lianhua Pavilion at Lianhua Academy papaano niya makukuha ang kanyang pure na reputasyon at kung wala ang kanyang reputasyon, papaano niya ito mapapang asawa? Ano ang gagawin niya ba ay kaibiganin na lang si Bayan Ching subalit siya ay 32 taong gulang na't hamak lamang na anak ng isang fallen family kung wala ang yaman at kapangyarihan, hindi niya nga magagawang baguhin ang kanyang pangalan at edad. Siya nga pala paglilinaw lang si Bayan Chin at Bayan Ching ay dalawang magkaibang individual si Bayan Chin ay ang babaeng kasama ni Lian Jin ngayon ang kanyang asawa habang si Bayan Ching naman, ay ang third son ni Duke Bayan Xiao. Kasabay ng pag-exhale ay inilahad ni Lian Jin sa kanyang asawa na ang mundo ay isa lamang game board at yung mga mayroon lamang malalakas ang loob at ruthless, ang mayroong kakayahang ito'y laruin ng mahusay. Sumagot si Bayan Chin na ngunit si Shin lang ay isang baliw maaaring iyon ay hindi magtatangkang kumilos laban sa kanya subalit ito, siya ay natatakot na maaaring ito'y hulihin nun at nipatayin pa. Hahahatawa ni Lian Jin at anong lakas naman daw ba ang mayroon si Shin lang hindi raw ba, na iyon ay nasa palad lang o nasa palad pa rin ng kanyang kamay. Kapag ka siya ay hinuli nun ang skandal ay agad na sasabog si Shin lang ay maaapektuhan at iyon ay minor pa lang dahil ang mas malala, maging si Consort Bayan at ang buong Bayan Clan ay maaapektuhan. Ang Bayan Clan ay ang siyang greatest support ni Ningxing kaya iyon ba ay magtatangka, malamang na hindi. Sa Jinshan Pavilion ni Shin lang mga 4 hanggang 5 sa mga attendants doon ay ang mga babaeng kanilang dinukot bukod pa dun si Shin lang mismo ay tumatanggap ng pera mula sa kanya buwan-buwan kaya papaano iyon maghuhugas ng kamay isa pa ang bagong plaque na nasa Lianhua Academy, ay ni-inscribe mismo ni Consort Bayan. Kapansin-pansin ang kung anong reaksyon ng dalawang warriors na nasa likod mukhang sila ay mayroong natatanaw na paparating mula sa malayo idinugtong ni Lian Jin na si Shin lang mismo ay tumatanggap ng pera mula sa kanya buwan-buwan kaya papaano iyon maghuhugas ng kamay isa pa ang bagong plaque ng Lianhua Academy ay ni-inscribe mismo ni Consort Bayan inulit niya lang ang sinabi niya kanina, senyales na ang alak na iniinom niya ay umi-epekto na. What a pity dugtong niya pa kasabay ng pagtayo sayang lang at ang patungkol sa bagay na ito ay na-expose ng maaga dahil kung hindi lang nagkaganon once na yung mga babaeng dinukot nila ay may padala sa kama nun, iyon ay hindi na magkakaroon pa ng tsansang linisin ang kanyang sarilit maaaring ni iyon ay rekta ng tatalon sa dagat.
Hahaha, ang Shin lang na iyon daw ay katawa-tawa. Ang sinasabing Spring Thunder Operation na ito ay magtatapos sa inclusive na paraan, isang ulo ng tigre at buntot ng ahas. Ang dalawang tangang iyon ay ang siya lang mismong naghatid ng apoy patungo sa kanilang mga sarili. Si Lian Jin ay muling tumawa. Sa parehong sandali ay mayroong maririnig na mga yabagyang Master Madam sigaw ng warrior ni Lian Jin. Ito raw ay masama. Si Shin lang ay nagpadala ng mga tao upang pumatay yang Miss Madam. Sigaw naman ng isang warrior ng Bayan Clan. Ito raw ay masama. Ang mga kalaban ay narito na. Ano sambit ni Lian Jin sa kanyang pagkabigla? Napatanong sa kanyang isip kung ang Shin lang ba na iyon ay nababaliw na. Napatanong kung ang Ningxing ba na iyon ay nababaliw na. Wife lahad niya sa kanyang asawa. Ang status nito ay noble. Ito ay ang pamangkin ni Consort Bayan, kaya pigilan nito ang mga iyon, isang bagay na agad na tinalima ni Bayan Chin. Kasama ang isang warrior ng Bayan Clan ay tumakbo si Bayan Chin upang salubungin ang sinasabing mga kalabang dumating, habang si Lian Jin naman ay tumakbo patungo sa loob ng mansyon. Patawad, my wife, sambit niya sa kanyang isip. Nang marating ang secret passage, kailangan niya munang mauna. How bold, sigaw ni Bayan Chin sa gate ng residence. Siya raw ay ang pamangkin ni Consort Bayan, kaya ang pangahas naman ng mga itong e-offend siya. Ang mga ito raw ay lumayas dito ngayon din. Sa kasamaang palad ay nagbigay lang ng order si Yi Chen. Kasunod nito'y ang paghila ng Lan Brothers sa string ng kanilang mga pana. Nagpakawala, pinuntirya ang mga warriors ng Bayan at Lian Clan. Ang bagay na ito'y labis na ikinabigla ni Bayan Chin, hindi makapaniwala na ang mga ito ay talagang nang-ahas na umatake. Kill order ni Yi Chen, at sa pagkakataong ito ay nag-engage na ang Lan Brothers sa close combat, or rather mas akma, na sabihing execution. Samantala si Lian Jin naman sa kabilang banda na tumakas gamit ang secret passage ay kasalukuyan ng tumatakbo patungo sa headquarters ng Hidden Yuan Society. Inilahad sa kanyang isip na hanggat marating niya lang ang NG Tower siya ay magiging ligtas na. Dito sa iyo, ay walang sino man ang hindi kayang protektahan ng Hidden Yuan Society. Si Lian Jin ay hindi isinilang mula sa Hidden Yuan Society, subalit dahil sa kanyang taglay na talent, siya ay ni-recruit ni Xu Tinggayo at Xu Butao. Originally ang hangad lamang ni Lian Jin ay ang kumita ng pera at fame, hindi upang kaladkarin si Shin lang, subalit dahil sa order ng Hidden Yuan Society siya ay wala ng iba pang choice, sapagkat hawak ng mag-amang Xu ang lahat ng kanyang mga sekreto at lifeblood. At ngayong pinasabog ng Spring Thunder Operation ang trap na 2 hanggang sa 3 taon na nilang pinaplano, ang tanging magagawa na lang ni Lian Jin ay ang sumibat upang makasurvive. What a pity, sambit niya sa kanyang isip. Ang kanyang 12-dosenang ektaryang mansyon ay naglaho ng ganun-ganun lang. Shin lang ito raw ay hindi niya patatawarin. Siya'y magiging isang makamandag na ahas, mamanmanan ito sa bawat pagkakataon, at once na siya ay makahanap ng tsansa ay isinusumpa niyang ito'y kanyang tutuklawin hanggang kamatayan. Papatayin niya ang buong pamilya nito. Gayunpaman sa sumunod na sandali siya ay nagulantang nang makasalubong ang isang individual na armado ng espada. Napatanong kung sino ito. Ano sambit niya sa kanyang isip? Iisang tao lang siya raw ay isang master na nagawang makapasa sa parehong literary at martial exam. Ang sino mang mangahas na hamarang sa kanya ay mamamatay. Sa kasamaang palad siya ay hindi nakareact nang umatake na ang individual. Pinuntirya ang magkabilang litid ng kanyang paa at kamay. Si Lian Jin ay napaluhod. Ano sambit niya sa kanyang isip? Isang babae, isang hamak lamang na babae, subalit sa isang atake ay nagawang mapatid ang magkabilang litid ng kanyang paa at kamay. Gayunpaman lumalabas na ang babaeng ito pala ay walang iba kundi si Lady Qiu, ang asawa ng Sword King o ni Grandmaster Li Chenkyo. Pagkatapos na maisagawa ang kanyang parte, si Lady Qiu ay agad ding umalis at ang eksena ay bumalik sa residence ni Lian Jin. Mga alapores, sigaw ni Bayan Chin. Dalhin daw ng mga ito rito si Shin lang. Ayaw niyang makipag-usap sa hamak lamang na mga alapores. Sa puntong ito ay ikinakabit ni Yi Chen ang kanyang maskara bilang Bandit King na si Kutuhuan. Idinugtong ni Bayan Chin na siya ay pamangkin ni Consort Bayan, pamangkin ni Duke Bayan Xiao. Kaya sino ang mga ngahas na galawin siya? Sino ang mga ngahas na galawin ang kanyang pamilya? Sa kasamaang palad ay nagbigay lang ng command si Yi Chen, at sa isang kisap mata ay ini-slaughter ang buong pamilya ni Lian Jin. Kasunod nito'y tinakpan ni Lan Wan ang pagmumukha ni Bayan Chin, at sa sumunod na panel gamit ang dugo, ay mayroong mga karakter na isinulat si Yi Chen sa pader.
Mula doon ay lumipas ang ilan pang mga sandali at ang eksena ay lumipat sa residence ng Marquis of Changping, partikular sa loob ng isang underground chamber. Nang tanggalin ang takip sa pagmumukha ni Bayan Qin, ay bumungad sa kanyang harapan si Xinlang. Xinlang sigaw niya ang pangahas naman daw nito, gusto niya rong makita si Consort Bayan, gusto niyang makita ang Majesty. Nasaan si Ningxing, iyon daw ay dalhin nito rito nang wala ang suporta ng Bayan Clan. Papaano iyon makikipaglaban sa succession? Iyon daw ay dalhin nito rito, iyon ay dalhin nito sa kanya. Tila walang narinig si Xinlang Lianjin, lahad niya siya ay tinredor nito. Ito ay sumunod sa mga orders ni Shu Butao at ng Hidden Yuan Society upang saktan siya. Xinlang putol ni Lianjin sa martial world. Papaanong mangyayaring ang isa ay hindi magdudusa sa talim? Tinanong si Xinlang kung ito ba ay agree. Well said, tugon ni Xinlang. Ang mga tao ay gumagala sa martial world, kaya talaga naman napapaanong mangyayaring ang isa ay hindi magdudusa sa talim. Sa sumunod na segundo ay mayroong pinakawalang slash at sa sahig ay mayroong parte ni Lianjin ang natapyas, umugang ang alingawngaw ng kanyang hiyaw. Xinlang sigaw ni Bayan Qin, ang pangahas naman daw nitong saktan ang kanyang asawa. Umano'y tuluyan nitong inoffend ang Bayan Clan. Katapusan na nito, gayunpaman nag-deliver lang ng pangalawang slash si Xinlang. Ang dugo ay bumulwak mula sa leeg ni Bayan Qin. Mula doon ay lumipat ang eksena sa palasyo kung saan makikitang umiiyak si Consort Bayan. Nagtatanong kung papaano nauwi sa ganito ang lahat. Ang mga batang iyon ay napaka-cute, lubhang nakakaawa. Papaanong nangyaring mayroong mga taong mayroong kakayahang gumawa ng ganoon kasamang bagay, sa mga batang iyon. At si Bayan Qin, nasa babaeng iyon na ang lahat, yaman at glory ang lahat ng gustuhin nun, kaya bakit iyon ay sumangkot pa sa ganoong uri ng cruelty at ninakipagtulungan pa sa kanyang asawa upang gamitin siya, siya ay sarili nung auntie. Sa kanyang isip ay inilahad ni Xinlang na hindi naiintindihan ni Consort Bayan na sa mundong ito mayroong mga babae na nagiging slavish devotee. Ang Gentleman of Flowers na si Lianjin ay cunning enough upang gamitin si Bayan Qin minanipula, upang siya ay mahalin nun hanggang kamatayan. My love, sambit ni Ning Yuan Xian, siya raw ay hayaan nitong, comfort niya si Consort Bayan. Makalipas ang kalahating oras nang tuluyan ng tumahan si Consort Bayan at tumungo sa kanyang silid upang magpahinga, ay tumungo si King Ning Yuan Xian at Xinlang sa study room. Dito ay nagtanong si King Ning Yuan Xian kung ito ba ay kagagawa ng Hidden Yuan Society. Oo, kumpirma ni Xinlang. Si Shu Butao ay personal na nagbigay ng order kay Lianjin upang siya ay kaladkarin, kalakip na si Consort Bayan. Bold at reckless, utterly lawless nang gagalaiting sambit ni King Ning Yuan Xian. At ni ano raw ba ang ginagawa ng Blackwater Bureau? Ang Gentleman of Flowers na iyon ay napaka-infamous naman pala sa buong capital at guilty sa kasuklam-suklam na mga krimen, kaya papaanong nangyaring hindi nagawang ma-uncover ng mga iyon?